Sa mundong ito, patayan ang mga babae para lang maging reyna. Pero ang bida nating si Lena, mas pinili niyang magpakapagod at humawak ng espada, ang ultimate goal niya. Pumasa bilang knight para sa isang tahimik at petiks na buhay. Ang matinding twist, isa pala itong isekai. Natrap siya sa loob ng isang nobela, bilang ang kawawang best friend ng mismong female lead. Sa orihinal na plot, sobrang inosente ng bidang si Estela, kaya naman nilalapitan siya ng tatlong delikado at yandere na male leads. Sumikat din si Lena, pero puro red flags ang dala nito. Ginamit lang siya ng mga lalaking ito para makalapit kay Estela. Ginawa siyang tulay sa mga toxic nilang laro. Sa orihinal na ending, naubos ang yaman ng pamilya niya, at ibinenta siya para sa isang impyernong arranged marriage. Para iwasan ang tragic na bad ending na ito, sumumpa si Lena, tapos na ang pagiging tulay niya. Aakyat siya bilang high-ranking knight para sa sarili niyang kalayaan. Pero biglang nagbago ang ihip ng tadhana. Ang bago niyang girl boss energy ay hindi lang umakit sa tatlong male leads. Mas malala pa ang nangyari, lalo na nang magdeklara ang mismong si Estela na magpapakasal lang daw siya kung si Lena ang nasa dulo ng altar. Unang araw sa Oran Academy. Matapos magpaalam ni Estela sa kuya niyang si Alio, inalalayan na siya ng mga staff. Papasok sa Grand Campus. Habang naglalakad, binitawan ni Estela ang isang nakakakabang tanong. Lena, ano ba talaga ang kukunin mong major? Nang isagot ni Lena ang matapang na salitang swordsmanship, gumuho ang mundo ng inosenteng si Estela. Paborito kasing husgahan ng lipunan ang mga babaeng mas pinipili ang espada kaysa sa magagarang damit. Pero walang paki si Lena. Wala siya rito para lumandi. Nandito siya. Para sa sarili niyang ambisyon. Kahit tanggap ni Estela ang pagiging astig ng kaibigan, sobrang sakit pa rin para sa kanya na magkahiwalay sila ng landas. At doon, nagsimula na ang grand ceremony. Kahit halimaw ang scores niya, pinili ni Lena na magtago sa likuran. Anong silbi ng pagiging top ranker kung hindi ka naman makakaidlip ng tahimik? Biglang inannounce ng Academy Director na ang freshman representative daw ay aakyat na sa stage. Nang umalingaunggaw ang pangalan sa buong Grand Hall, kinilabutan si Lena hanggang buto. Ang pangalang tinawag ay ang mismong pangalan ng Crown Prince. Paghakbang pa lang nito sa spotlight, parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena. Siya nga ang prinsipe. Paano ba naman, kaninang umaga lang ay nagkasagupaan sila dahil sa isang espada, at ang pinakamalala. Kinulong ni Lena ang prinsipe sa loob ng isang capture orb. Nilait pa niya ito ng malala, nang walang kaide-ideya na ang susunod na hari na pala ang binabangga niya. Nang maalala niya ang nakakakilabot nitong banta. Nahahanapin siya nito, halos himatayin na si Lena sa panic. At ang ultimate sumpa, pareho pa sila ng major na swordsmanship. Halos mabaliw si Lena pabalik sa dorm, habang ang diyosang si Estela naman, ay walang kahirap-hirap na nagpapatibok ng mga puso sa paligid niya. Pero patay mali siya si Estela sa lahat ng mga lalaking nagpapapansin. Nakatitig lang siya sa nag-overthink na si Lena. Pilit ng ngiti na lang ang isinagot ni Lena nang makarating sila sa dorm, pero hindi siya nakalusot sa matalas na mata ni Estela. Mumuso ito na parang isang madramang prinsesa at nagreklamo, akala ko ba iiyak ka kasi magkahiwalay na tayo? Pero parang wala lang sayo, sige, doon ka na sa mga lalaki mong may espada. Maghahanap na rin ako ng iba kong kaibigan. Pagtatampo nito, hinaplos ni Lena ang ulo niya para pakalmahin ang sitwasyon at nangakong si Estela pa rin ang number one priority niya. Pero hindi pa nakontento ang lola mo. Nagpa-pinky swear pa siya, na bawal tumanggap si Lena ng kahit anong love confession mula sa mga lalaki. Napabuntong hininga na lang ang bida natin. Ibang level talaga ang pagka-obsess ng babaeng ito. Buhay pa nga lang niya ay nanganganib na. Love life pa kaya ang iisipin niya. Sa wakas, nakatakas na rin siya papasok sa sarili niyang kwarto. Binuksan niya ang pinto na may kaba sa dibdib, at bumungad sa kanya ang isang cool na babae mula sa cosmetics department. Siya ay walang iba kundi si Esmeralda. Dahil isa siyang underclassman, agad nagbigay ng respeto si Lena at tinawag itong Sunbay. Walang paligoy-ligoy na inusisa ni Esmeralda ang bago niyang roommate kung bakit ito lumipat. Mula sa isang marangyang private suite papunta sa isang simpleng dorm. Nanigas si Lena, nag-iisip ng perpektong palusot. Akala niya mataray ang kaharap niya, pero biglang humagalpak ng malakas na tawa si Esmeralda. Isa lang pala itong prank. Nakahinga ng maluwag ang ating bida nang bitawan ni Esmeralda ang ultimate na tanong. Ano ba ang kinuha mong major, newbie? Nang matapang na isagot ni Lena ang swordsmanship, nanlaki ang mga mata ni Esmeralda na parang nakakita ng multo. Sa isekai world na ito, ang pagiging Lady Knight ay isang sumpa ng pagiging single forever. Pero kalmado lang si Lena. Ang kasal ay isang malaking sugal. Seryosong sagot niya. Malaking pensyon at stable na sweldo. Iyan ang tunay na happily ever after. Biglang nagningning ang mga mata ni Esmeralda. Idol na idol niya kasi ang mga independent at girl boss na katulad niya. Pero sa likod ng cool niyang aura, nagpapanik na ang utak ni Lena. Dalawa lang kasi ang tingin ng lipunan sa kanya dito, isang malaking kahihiyan, o kaya isang babaeng sobrang uhaw sa kapangyarihan.
Ang totoo niyan, gusto lang din naman talaga niyang maging isang chill na housewife. Pero biglang nag-flashback ang lahat, ang malinaw na panaginip ng past life niya ang sumira sa mga plano niya. Doon niya na-realize na, nakasulat na ang kanyang madilim na tadhana. Natrap siya sa isang nobela kung saan absolute poverty at malagim na kamatayan ang naghihintay sa ending niya, at ang mismong butterfly effect, na maghuhulog sa kanya sa impyerno. Walang iba, kundi ang inosenteng si Estela. Habang pilit niyang inaalala ang plot para makasurvive, isang nakakakilabot na katotohanan ang gumimbal sa kanya. Si Prince Sebastian ay ang ultimate yandere pagdating sa bestie niya. Napabalikwa si Lena sa kama dahil opisyal na siyang nasa loob ng danger zone. Kinabukasan sa fencing class, ibinalot ni Lena ang buong mukha niya sa isang tuwalya para magtago sa prinsipe. Nang makita niyang chill lang itong nakatayo sa malayo, palihim siyang nakahinga ng maluwag. Pero sumabog ang bomba nang mag-anunsyo ang coach ng one-on-one duels at ipinapartner si Lena sa mismong Crown Prince. Halos lumabas ang puso niya sa kaba. Alam na alam niyang ang tatlong male leads na ito ay puro baliw at naglalakihang walking red flags. Si Prince Sebastian ang pinaka-toxic sa lahat. Gagawin lang niyang pain si Lena para makuha si Estela. At sa oras na pumalpak ang plano, gagawin niyang impyerno ang buhay ni Lena para lang sa sarili niyang entertainment. Kaya naman kumaripas siya ng takbo papunta sa instructor. Sa sobrang desperasyon, sinabi niyang wala pa siyang skill para sa sparring, at nagmakaawang mag-training na lang sa sulok. Kumunot ang noo ng teacher, bago malamig na ibinasura ang hiling niyang magtago. Pinangaralan pa siya nito na harapin ang takot, at pinuri ang kanyang girl boss energy, at kakaibang talent sa espada. Bilang special treatment, inutusan pa ng teacher ang prinsipe na personal siyang turuan sa pakikipagduel. Nang umarte ang prinsipe na ayaw nito, binantaan siya ng coach na ire-report. Sa hari ang mga bulakbol nitong records. Parang nilisan ng kaluluwa ang katawan ni Lena sa sobrang takot na baka matapos na ang Night Academy dreams niya. Tiningnan siya ng prinsipe mula ulo hanggang paa, naghihinala sa kaduda-dudang tuwalya sa ulo niya, at nagtanong kung may tinatago ba siyang krimen. Umiling si Lena na parang mabilis na makina, pero mahigpit na inutos ng prinsipe na tanggalin niya ang balot. Ngayon din mismo, pilit na nagmatigas si Lena para itago ang mukha niya, habang ang prinsipe naman ay biglang tinamaan ng isang matinding deja vu. Matapos ang isang malamig na titig, napangisi ang prinsipe, iniisip na isa na naman itong desperadang fangirl na uhaw sa atensyon niya. Pinagbintangan pa siyang pumasok sa klase para lang maging stalker nito. Naiwan si Lena na sobrang shocked at hindi makapaniwala sa narinig. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili mula sa loob ng tuwalya, pero ang tingin lang ng lalaki ay nagpapakyut ito para sa atensyon. Walang pangingiming inutos ng prinsipe na hakutin na niya ang mga gamit niya at lumayas sa paningin nito. Sobrang nakakadiri raw ang mga sasaeng stalkers na katulad niya. Dahil doon, sumabog na ang pasensya ni Lena sa sobrang laki ng ego ng prinsipe at walang awang ni Roast ito. Binalaan niya itong itigil na ang mga delusyon nito. Ang ultimate goal lang niya sa klase ay para yumaman at tumaas ang rank niya sa lipunan. Ang malaking sweldo at magandang retirement plan lang ng mga knights ang nagpapatibok ng puso niya. Kaya pakiusap, kailangan na nitong uminom ng gamot sa pagiging delulu. Pero nang silipin ng prinsipe ang nang-aasar ng ngisi ni Lena, biglang may gumising na isang matapang at pamilyar na alaala sa isip ng kamahalan. Ang salarin sa likod ng misteryosong sphere. Walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Lena. Walang takot niyang hinablot ang tuwalya mula sa ulo ng estranghera. Nabunyag ang katotohanan, ang babaeng ito ang kanyang karibal sa maalamat na espada, mabilis na umikot si Lena at buong gilas na tumalon patalikod. 10 metro ang layo niya ng asarin ng pikon na prinsipe. Nagliyab sa galit ang binata at sumugod na parang isang mabangis na halimaw. Muntik na siyang mahawakan, pero pinagana ni Lena ang Divine Speed Magic. Sa isang iglap, lumitaw siya 50 metro ang layo. Pinasadahan niya ang guro at sumigaw ng matinding banyo emergency. Pagsapit ng gabi, dinalaw siya ni Estela. Ngunit sagad na sa buto ang pagod ni Lena. Ramdam ang panghihina, binigyan siya ni Estela ng isang mahigpit at nakakapanatag na yakap. Pagbagsak sa kwarto, nawalan na ng lakas si Lena. Subalit binasag ng isang tunog ang katahimikan. Isang mensahe mula sa kanyang bag. Inakala niyang pamilya niya ito. Ngunit isa pala itong bigating repair request. Isang sirang magic artifact ang kailangan niya. Naiinis na sana siya, pero nanlaki ang mata niya sa halaga ng bayad. 5 gintong barya bilang bonus. Napangiti siya ng malapad at agad tinanggap ang misyon. Isa nga talagang tunay na girl boss si Lena na wais sa pera. Ang layunin niya, isang nag-uumapaw na bank account. Gamit ang alias na Sana at ang programming skills mula sa nakaraang buhay, naging sikat siyang pro-repair mage. Sisimulan na sana niya ang pag-aayos para makuha ang ginto, ngunit isang matinis na tili ang yumanig sa labas. Sa sobrang taranta, mabilis niyang itinago ang kanyang mga lihim na gamit. Paglingon niya, bumungad si Esmeralda. May nakakalokong ngiti itong nagtanong tungkol sa nangyari sa klase.
Kumalat na pala ang isang nakakahiyang tsismis sa buong akademya. Ang tsismis. Isang babae raw ang nag-alakidlat palabas ng klase dahil sa matinding constipation. Nanlamig ang buong katawan ni Lena sa narinig niyang kahihiyan. Sa kabilang dako, nag-aapoy sa galit ang prinsipe. Ang kanyang nakakalasong aura ang nagpuyat sa kanyang roommate buong gabi. Sa wakas, sumikat din ang araw. Habang naglalakad, biglang sumulpot ang prinsipe. Mabilis na nagtago ang dalawa, umalingaw ang boses nito, at nang walang sumagot, nagwala siya at nambato sa sobrang inis. Aray! Isang ligaw na bato ang tumama kay Estela, dahilan para mapatili siya. Halos huminto ang puso ni Lena sa kaba. Tapos, dahan-dahang lumabas si Estela mula sa dilim. Nang makita ang kanyang luha, naglaho ang nag-aapoy na galit ng prinsipe, na mula ang kanyang pisngi. Natataranta siyang nagtanong kung ayos lang ito, pero patuloy lang sa pag-iyak ang kawawang si Estela. Dedma. Nilagpasan lang siya ni Estela. Pinulot ni Sebastian ang naiwang bote nito at mahigpit na niyakap, at doon bumitaw siya ng isang nakakakilabot at nakakakilig na confession. Sa dilim, nagpipigil ng suka si Lena sa narinig niyang kakornihan. Kadiri talaga, tapos, may biglang nagsalita. Mabilis na hinablot ni Lena ang comms device. Balak niya lang sana itong ayusin, ngunit nakalimutan niyang may sira ito. Kusa pala itong nag-record ng lahat. Swerte nga naman, isang aksidenteng jackpot. Ngunit nasundan ang tunog kaya bigla siyang na-corner ni Sebastian. Huling-huli sa akto si Lena, habang nagtatago sa masukal na. Halos lumabas ang puso niya sa kaba nang makabalik sa dorm. Ipapapatapon ba siya ng nag-aapoy na prinsipe? Pero teka, hawak niya nga pala ang pinakamalaking alas laban dito. Isang demonyong ngisi ang gumuhit sa labi niya. Gumawa si Lena ng 12 kopya ng ebidensya. Mantakin mo, pati ang numero 1 fangirl ng prinsipe na si Esmeralda, nandidiri at kilabot na kilabot sa narinig niya. Kinaumagahan, siniguro ni Lena na gabi-gabi silang magkakasama ni Estela. Bitbit ang nag-uumapaw na enerhiya, pumasok siya sa fencing class. Nang masilayan ang nakakasilaw ng ngiti ng kaibigan, gumaan din sa wakas ang dibdib ni Estela. Sa gitna ng matinding ensayo, nagpakawala si Lena ng nakakalasong patama. Ngumisi siya at inosenteng tinanong ang kalagayan ng prinsipe. Bakas ang pagkalito sa mukha nito, hanggang sa ulitin ni Lena ang mismong nakakahiyang linya niya. Kamahalan, hindi ba't sabi mo'y baka huminto ang pagtibok ng puso mo? May malubha po ba kayong karamdaman? Biglang nagkulay kamatis ang mukha ng prinsipe sa sobrang hiya. Nang makitang halos mamatay na sa hiya ang prinsipe, inilabas na ni Lena ang alas ng kanyang paghihiganti. Ipinakinig niya ang audio sa buong klase. Sa tindi ng panik, hinablot ni Sebastian ang device at winasak ng kanyang espada. Pero hindi niya alam, may nakahanda pang 4 na reserba si Lena. Pinatugtog niya ulit ito ng paulit-ulit. Halos lumabas ang usok sa ilong ng prinsipe, at tuluyan nang nagmakaawang itigil ang kalbaryo niya. Lalo pa siyang inasar ni Lena, na dapat daw nirerespeto ng isang kabalyero ang master niya. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Seryosong tinitigan ni Lena ang prinsipe, sinabing ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pawis lang. 1% lang ang sipag, at 99% ay kapit sa itaas. Matagal nang sarado ang pinto ng Royal Knights para sa mga kababaihan. Kahit siya pa ang pinakamalakas, ibabasura lang ang galing niya. Hindi maitanggi ni Sebastian ang bulok na katotohanan ito. Dito niya napagtanto. Hindi humihingi ng pabor si Lena, kundi isang malinis at patas na laban. Ang sigaw niya ay hustisya sa pagpili. Bilib sa nag-aapoy na determinasyon ng dalaga, pumayag sa wakas ang prinsipe, pero may kapalit ang kasunduan. Kailangan siyang ilakad ni Lena sa magandang si Estela. Ang mabilis at malutong na sagot ni Lena. Isang malaking hindi. Samantala, naglalakad naman si Christian papuntang magic class. Nang biglang, isang nakakabighaning kislap ng pink na buhok ang pumukaw sa kanyang mga mata. Natigilan siya sa maladyosang aura ni Estela. Pero agad itong naputol ng may lumapit na isang nanginginig na estudyante. Gusto nitong malaman kung bakit walang sagot ang kanyang ibinigay na love letter. Walang awang binasag ni Estela ang puso ng lalaki sa harap ng marami. Hindi ko alam na kailangan pala ng sagot para ma-reject ka, isa pa. Si Lena lang ang sinisigaw ng puso ko. Naiwang nakanganga si Christian, anghel ang mukha pero may itinatagong pangil. Lalo tuloy siyang na-curious kung sino ang misteryosang Lena na ito. Sa kabilang banda, habang panay ang dakdak ng professor sa unahan, bagsak na ang buong klase. Tanging si Lena lang ang dilat na dilat. Akala mo'y seryosong nag-aaral, pero panay lang pala ang drawing ng pangit na mukha ng prinsipe. Sa takbo ng orihinal na kwento, dapat ay matagal na silang hulog sa isa't isa. Pero sadyang nag-iba na ang ihip ng tadhana. Walang kahit anong pagnanasa si Estela sa prinsipe. Naisip tuloy ni Lena, ang kayabangan at sobrang taas ng ego nito ay nakakasuka at isang malaking turn-off. Pak! Isang malutong na pitik sa noo ang bumasag sa pagmumuni-muni ni Lena. Umusok ang galit ng professor, at walang awang ibinagsak sa kanya ang sandamakmak na extra homework. Nag-init ang dugo ni Lena. Bakit siya lang, humihilik pa nga yung iba dyan.
Inggit lang yata ang kalbong matanda sa taglay niyang talino. Pagkatunog ng kampana, mabilis pa sa kidlat na hinablot niya si Estela para tumakas. Patakbo silang nagtungo sa cafeteria para lumamon, nang biglang humarang ang prinsipe sa daan, isang malaking panira ng araw. Bigla nitong idineklara na kailangan niya ng atensyon ni Lena. Pero ang mga matang uhaw na uhaw ay nakapako lang kay Estela. Parang guguho ang mundo ng dalaga sa isiping iiwan siya ni Lena. Ang malaanghel nitong itsura ay direktang tumagos at yumanig sa puso ng prinsipe. Hulog na ang loko, pero nagpakakulang ito, at nagpanggap na parang hangin lang ang dalaga. Nang tuluyang makalayo si Estela, binigyan ni Lena ang prinsipe ng isang nakamamatay na tingin, na parang nakakita siya ng isang basurang manyak. Walang paligoy-ligoy, matapang niyang hamon. Kahapon lang, brutal na dinurog ni Lena ang prinsipe sa duelo. Kahit gumamit pa ng patagong salamangka ang kalaban, nanatiling nakanganga, at lubos na humanga si Sebastian, sa nakakapanindig balahibo niyang husay. Selyado na ang usapan. Papanday nito ang kanyang pisikal na lakas, habang isisiwalat naman ni Lena, ang mga sinaunang lihim ng salamangka bukas. Isang perpektong panalo, para sa ating matapang na bida. Walang awang pagsasanay ang ibinagsak ng prinsipe, 10,000 nakadudurog butong push-ups at sit-ups, ramdam ni Lena na sinasadya siyang pahirapan. Ngunit ang hindi alam, ng mayabang na maharlikang ito. Grabe ang kabaliwang pambabawi ng prinsipe. Araw-araw, kailangan niyang salagin ang 5,000 nagliliyab na hampas ng isang espadang umaapaw sa mahika. Pareho nilang alam na walang kwenta ang pagpapahirap na ito, pero masusunog muna ang mundo bago sila magpatalo. Pagsapit ng dilim, gapang na kung gapang ang bugbog saradong si Lena pabalik sa dorm, kung saan agad nasasalubong ang nag-aalalang si Estela. Kaya ko pa, basag na bulong ni Lena, bago tuluyang lamunin ng dilim ang paningin niya at bumagsak sa sahig. Habang sinusuklayan ang buhok niya, maluhaluhang nagmakaawa si Estela na itigil na ang pagpapakamartir. Paano ba naman, lalong nagiging halimaw ang prinsipe sa mga parusa araw-araw? Ang resulta? Kulay ube ang buong katawan ni Lena sa dami ng pasa. Minsan, nakakatulog na siyang dugyot. Kung wala ang malaanghel na alaga ni Estela, baka nagmukha na siyang bangkay. Ilang araw pa lang sila sa kwarto, pero daig pa ng tunay na kapatid kung mag-asikaso itong si Estela. Papikit pa lang sana si Lena, nang mabasag ang katahimikan sa isang nakakakilabot na tili. Nanginginig na yumakap ang kaibigan sa kumot niya, biktima ng isang malupit na bangungot. Nakita raw nitong masayang nakikipagtawanan si Lena sa mga bagong kakilala, hanggang sa iwan at talikuran na raw siya nito ng tuluyan. Ganoon na lang ang takot ni Estela. Dahil dito, parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena sa tindi ng konsensya. Sa tindi ng impyernong training niya, nakalimutan niyang umatake ang separation anxiety ng kaibigang unang beses humiwalay sa pamilya. Parang linta na kumapit si Estela kay Lena. Basag ang boses nitong sinabing ayaw na niyang tumanda kung iiwan din naman siya. Gusto na lang daw nitong magpa-baby habang buhay. Isang inosenteng hiling na nagpatameme kay Lena. Dahan-dahan niya itong pinatahan hanggang sa makatulog, bitbit ang pangakong babawi siya. Pagsikat ng araw, buong yabang na flenex ni Lena ang mga bagong pandesal niya sa harap ni Estela. Baka sabihin ng iba ay baliw sila, pero nang masilayan ng matamis nitong ngiti, nawala ang lahat ng sakit ng katawan ni Lena. Pagkatapos kumain, back to reality na sa klase. Bago maghiwalay, nilabas ni Lena ang isang napakalamig na ice drop. Ito ang ultimate favorite ni Estela noong bata pa sila, na laging inirereklamo ni Lena dahil sa presyo. Pero hindi magpapatalo ang pride ng ating bida. Ipinagmalaki niyang sariling timpla niya iyon mula sa grape juice. Nang kumaway si Lena at naglakad palayo, kusa ring namatay ang ngiti sa labi ni Estela. Isang malalim na takot ang bumalot sa kaniya. Gusto niyang suportahan si Lena, pero paano kung tuluyan na siyang maiwan sa ere? Sa kabilang banda, handa na sa fencing class si Lena. Pagharap sa salamin, bumungad ang isang bagong mandirigma, umaapaw ang stamina niya, at mas naging solido ang hubog ng kaniyang katawan. Hindi nagsisinungaling ang resulta. Nakakapang-init man ng dugo ang prinsipe, 1,000 beses na mas maganda ang epekto nito kaysa magmukhang tangang humahampas sa hangin mag-isa. Eksaktong dumating si Lena sa battleground, pero walang anino ng Royal Highness. Ang eksena? Ang tatlong nagpapakitang gilas na lalaki lang ang naroon, at siguradong may panibagong kalokohan para sa magic class. Naalala kasi nila ang sabi ng professor, ang sariling hangin daw ng katawan ay kayang magpa-level up ng fire magic. Bilang henyo, gets ni Lena ang science, pero hindi niya inakalang lulutuin talaga ng mga bugok na ito ang teorya. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, sabay ang nakakalasong amoy. Sising-sisi si Lena kung bakit doon pa siya nagtago para lang masaksihan ang kadiriing eksena. Sa isang iglap, sumulpot ang prinsipe. Hawak nito ang isang kristal na nasalo ang buong katangahan nila. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa labi niya. Nilasap niya ang perpektong paghihiganti dahil nakita niyang napahiya rin ng iba, parehong-pareho sa ginawa ni Lena sa kanya noon. Napakuyom si Lena, nakahinga ng maluwag dahil burado na ang nakakahiya niyang audio. Pero ang pilit niyang pag-iwas ng tingin, hulog na ang ebidensya.
Nag-apoy sa matinding galit ang mga mata ng prinsipe. Walang pag-aalinlangang umatake ang prinsipe para patayin si Lena. Paglipat ng eksena sa kanyang kwarto, hinubad nito ang damit, at bumungad ang malamapang mga latay sa katawan. Siyempre, hindi rin nagpakabait si Selena. Ang training nila ay naging deathmatch ng mahika na walang halong awa. Muntik nang mawasak ang kaluluwa niya sa talas ng mga atake nito. Unang beses niyang matikman ang ganitong kahihiyan. Galit at pangamba ang bumalot sa ego niya. Ang masaklap, wala siyang laban. Isang absolute genius sa mahika. Magiging kabalyero lang dahil sa ginto. Lihim na nagsisisi ang prinsipe sa paggising sa isang natutulog na dragon, pero paninindigan niya ito hanggang huli. Nakakabaliw isipin, pero ang haba ng pasensya ng babaeng ito, madalas pang tinatama ang tindig niya kapag sablay siya. Ang tingin ni Lena sa kaniya, parang isang pasaway na nakababatang kapatid. Kakaiba, pero hindi siya naiinis. Sakto namang nasilayan ni Christian ang nakakakilabot ng ngiting iyon ng prinsipe. Paano ba naman, ang sikat na cold prince natin, biglang nguminiti sa hangin na parang nasisiraan ng bait. Agad nabura ang ngiti nito. Binalot ng yelo ang boses ng prinsipe, at sinabing huwag makialam. Relaxed lang si Christian, nakahilata at ngumunguya ng chips habang pumuputok ang tensyon sa kwarto. Nang makita ng prinsipe ang bundok ng kalat, mas lalong nag-apoy ang inis nito. Isang matinding sumpa talaga ang roommate na ito. Mas matindi pa magbigay ng stress kaysa kay Selena. Basag sa katahimikan, tinanong ni Christian kung may kilala ba siyang Lena. Walang kaalam-alam ang prinsipe na Lena pala ang palayaw ng kaaway niya. Malamig itong nagkibit balikat at sinabing wala siyang kilala. Dismayadong humilata muli si Christian. Samantala, abala si Lena sa pagbuhay ng Magic Circle Club niya. Halos lumuhod siya kay Estela para sumali, pero kahit nakokonsensya, humindi ang dalaga. Wala kasi siyang kahit anong bakas ng mahika sa katawan. 2 miyembro lang ang tiket ni Lena para makuha ang pondo ng akademya at iligtas ang club. Kapag may magandang resulta, uulan ng gintong barya, diretso sa bulsa nila. Pagkalabas ni Estela, dumagundong ang pinto sa pagpasok ni Christian, hinahanap ang misteryosang Lena. Matatalim ang matang nilibot nito ang buong classroom. Iniisip kung nagtatago ba ang target o nasa training ground. Nanlamig si Lena. Ang basag-ulerong gwapong ito, paniguradong siya ang pakay. Ang malaking problema? Wala siyang kilalang siga na ganito. Para protektahan ang payapa niyang buhay, patagong nag-imbestiga si Lena kung bakit niya hinahanap ang babae. Cool lang na binuksan ni Christian ang candy niya, isinubo, at walang paking nagkibit balikat. Wala lang daw, gusto lang daw makita kung anong mukha meron ito. Napakurap na lang si Lena. Anong klaseng trip meron ng lalaking ito? Subalit bago ito tumalikod, may binitawan siyang salita. Sabihin daw kay Lena na hinahanap siya ni Christian. Parang kidlat na tumama sa utak ni Lena ang pangalang iyon. Ang tagapagmana ng Marquis ng Dibala. Ang mismong male lead mula sa orihinal na nobela. Kumpara sa mga baliw na male leads, mas seryoso, at tagong magmahal ang isang ito kay Estela. Pero kahit tahimik, parang anino itong laging nagbabantay sa paligid. Kailangang mabasa ni Lena ang utak ng lalaking ito. Nang idineklara niya ang tunay niyang pagkatao, nahulog ang panga ni Christian. Ang akala niya, maskuladong lalaki si Lena. Napanganga na lang din si Bida. Seryoso ba? Anong klaseng lalaki ang may pangalang Lena? Pero chill pa rin si Christian. Kumalat kasi ang balitang si Lena ang ideal type ni Estela, kaya susukatin sana niya ang lakas ng karibal niya. Muli nitong kinagat ang lollipop, habang naiwang nakalutang ang kaluluwa ni Lena sa katangahang naririnig niya. Simula pa bata, ito na ang biro ni Estela, at buhay pa rin pala ang joke na ito hanggang ngayon. Nakakapanindig balahibo sa cringe. Subalit sa kabila ng sakit sa ulo, isang nakakapangilabot na katotohanan ang bumagsak kay Lena. Tuluyan nang nawasak ang orihinal na daloy ng tadhana. Wala pa sa timeline ang pagkikita ni na Christian at Estela. Nagkukumahog na ba ang mga male lead na pumapel sa kwento? Pag-alis ni Christian, bumalik ang focus ni Lena sa impyernong misyon, ang maghanap ng biktima para sa club niya. Ang kinuha ng prinsipe ang fencing, at sa cosmetics club naman si Esmeralda, lahat ay may pwesto na. Muntik na sanang i-blackmail ni Lena ang 3 pasaway, gamit ang isang nakakabaliw na video. Ngunit isang napakatalinong plano ang nabuo sa isip niya. Sa orihinal na nobela, isang henyo sa mahika si Christian. Siya ang pinakaperpektong miyembro. Kailangan na lang niya itong paamuin. Isang eksena ang bumulaga sa kanya. Nakabangga ni Christian ang isang grupo, at nahulog ang kanyang lollipop. Nagsimula ng mag-angas ang mga siga, hanggang sa masilayan nila ang nakakasindak niyang mukha. Sa isang madilim na titig, nagkandara pa ang mga itong tumakbo palayo. Tahimik siyang pinagmasdan ni Lena. Talaga bang delikado ang lalaking ito? Isang halimaw? Hindi, malayo sa katotohanan. Nakita ni Lena ang tunay na kulay sa likod ng maskara. Walang takot siyang lumapit, at buong pagmamalaking inilatag ang alok niya. Sumali ka sa aking Magic Circle Club. Pag-aralan natin ang mahika. Tiningnan lang siya ni Christian na parang nakakita ng alien. Pwede ba? Magsalita ka ng normal? Ibinuhos ni Lena ang lahat ng paliwanag tungkol sa Magic Circles.
Nakuha niya ang atensyon nito, pero malamig pa rin itong tumanggi. Ayaw ng binata sa sakit ng ulo, mas gusto niyang magpakaanino na lang sa klase. Ngunit walang paki si Lena. Ibinaba niya ang kanyang pride at nagmakaawa. Kahit paulit-ulit pa siyang itaboy nito. Hanggang sa isang guro ang sumulpot, at walang awang sinigawan si Christian, tigilan mo ang pambubuli kay Lena. Napabuntong hininga na lang ang binata. Wala naman siyang ginagawang masama. Inosente siya. Sadyang lapitin lang ng gulo ang nakakasindak niyang mukha. Kaya isang nakakabaliw na ideya ang naisip ni Lena. Inutusan niya itong ngumiti. Binalaan siya ni Christian, ngunit sadyang matigas ang ulo ng dalaga. Ngunit hindi niya inasahan ang susunod na mangyayari. Nang pumilit ng ngiti si Christian, nagmukha siyang hari ng mga demonyo. Isang nakakapanindig balahibong aura ang bumalot sa paligid, at nanlamig ang buong pagkatao ni Lena. Ang paghila sa lalaking ito sa club ay isang garantisadong bangungot. At mas malala pa rito, kitang-kita naman na isang certified loner si Christian, at walang kahit na sinong kaibigan. Walang humpay siyang kinulit ni Lena. Sinabihan niya itong pag-aaksaya lang ng oras ang maiingay na club. Pilit niya itong hinila para bumuo ng sariling grupo, habang agresibong iwinawasiwas ang form sa mismong mukha nito. Sa wakas, nagbunga rin ang kanyang pang-aasar. Bumigay rin si Christian, parang kidlat na kumilos si Lena, at agad hinakot ang lahat ng kanilang gagamitin. Kahit dalawa lang sila, nakakuha sila ng isang napakalawak na kwarto. Pagkatapos mag-ayos ni Lena, pumasok si Christian na parang naglalakad sa parke. May bitbit lang na kahon na puno ng kumot at sandamakmak na tsitsirya. Depensa pa niya, ito lang ang kailangan niya para mabuhay. Nag-alok pa siya kay Lena na kumuha kung gusto nito. At pagkatapos, parang uod na nagbalot sa kumot, at walang pakialam na natulog ng mantika. Literal na andun lang siya para maging palamuti sa club. Tanggap na sana ito ni Lena, ngunit biglang nagising si Christian, at tuwang-tuwa sa lawak ng bago niyang kaharian. Ang pinakamalupit pa, legal siyang makakapag-cutting classes dahil sa club. Isang napakagandang panalo para sa isang tamad. E di sana all masaya, sarkastikong bulong ni Lena sa hangin. Ngunit naiinis ang binata sa sobrang formal nitong pananalita. Tinanong niya kung pwede bang mag-usap sila bilang magkaibigan. Pero naglagay ng matibay na pader si Lena para panatilihin ang kanilang distansya. Nang makita ang pag-aalinlangan nito, biglang isinaksak ni Christian ang isang biskwit sa bibig niya, pilit na nagprotesta si Lena habang ngumunguya. Pero walang awang pinaulanan pa siya ni Christian ng sangkatutak na pagkain. May nakakalokong ngiti sa mga mata, binantaan niya itong patuloy na susubuan, hanggang sa kalimutan ni Lena ang pagiging formal at magpakatotoo. Kinalaunan, nakulong si Lena sa impyerno ng music class. Sobrang inip na niya, nandun lang naman siya para bantayan si Estela. Nangangati na siyang bumalik sa club para tapusin ang kanyang mga mahiwagang imbensyon. Sa labas, nabuburo nakakahintay sina Christian at ang prinsipe. Lalong kumukulo ang dugo ni Lena sa inip. Hindi niya magets kung bakit kailangang patagalin ang isang simpleng klase sa pagkanta. Bigla siyang napatalon sa gulat ng may sumigaw. Huling-huli ng guro ang pag-lip-sync ni Lena, at ngayon, inutusan siyang kumanta ng solo sa harap ng buong klase. Walang makakalabas hanggat hindi siya bumibirit. Sa isang iglap, bumigat ang hangin at lahat ay nakatitig sa kanya. Dahil sa nakakamatay na pressure, napilitan si Lena na ibuka ang bibig at subukang abutin ang tamang tono. Ngunit unang linya pa lang, sumabog na ang klase sa matinding tawanan. Nang ma-realize niyang tunog palaka ang boses niya, itinapon na ni Lena ang kanyang hiya at ibinirit ang kanta ng buong kaluluwa. Halos malagutan ng hininga sa tawa ang lahat. Maliban kay Estela, na todo suporta na parang isang baliw na number 1 fan ng idolo niya. Simula noon, naging sentro siya ng asaran sa hallway. Gusto nang magpalamon ni Lena sa lupa sa hiya, ngunit sa huli, buong puso na lang niyang niyakap ang kapalaran bilang isang buhay na meme sa paaralan. Taimtim siyang nagdasal na bumilis ang panahon. Para tuluyan ng mabaon sa limot ang kanyang nakakakilabot na performance. Para takasan ang mundo, tumakas siya papuntang club room. Nadatnan niya si Christian na nagkukumot sa sofa. Sa mesa, may tambak ng merienda at isang sulat na nagsasabing, "Kainin mo lahat ng gusto mo." Doon tumigil ang mundo niya. Bawat tsitsirya pala ay sinadyang piliin para sa makating lalamunan, gigisingin na sana niya ito para magpasalamat. Ngunit napansin niyang nagtatago ito sa ilalim ng kumot. Nanginginig ang buong katawan nito sa pagpipigil ng tawa. Namumula na si Christian, kakaisip sa naging nakakatawang concert ni Lena kanina. Simula noon, naging taga-deliver na ng merienda si Christian. Hinahanap pa nito ang pinakamamahaling candy para lang sa kanya. Nagtaka na si Estela sa mga patagong regalo. Ngunit matigas ang ulo ni Lena, kumbinsido siyang tulay lang siya para mapalapit ang binata kay Estela. Nang usisain, nakangiting inamin ni Estela ang totoo. Sa kabila ng nakamamatay nitong aura, sadyang napaka-sweet at maalaga ni Christian kay Lena. Bukod pa rito, heaven na rin ang libreng pagkain. Habang nag-uusap sila, sumulpot si Christian, iniabot nito ang pagkain direkta kay Estela. Parang pumutok ang bumbilya sa isip ni Lena, kumpirmadong patay na patay nga ang binata sa kaibigan niya.
Kinahapunan, seryoso silang bumalik sa club. Kailangan nilang maglabas ng matinding resulta. Kung hindi, puputulin ng paaralan ang pinakamamahal nilang budget. Nagpakabaliw si Lena kakatrabaho para sa club room nila. Nag-alok naman ng tulong si Christian. Kahit mukhang seryoso ang binata, duda pa rin si Lena kung kaya ba nitong unawain ang malalalim na misteryo ng Mahika. Ngunit nang tuluyan silang magtrabaho, nahulog ang panga ni Lena. Hindi lang pala ito basta mabait, isa siyang nakakatakot at literal na henyo sa Mahika. Sa sobrang humble at dedikado nito, naisip ni Lena na bagay talaga sila ni Estela bilang power couple. Malayong malayo sa pasaway na prinsipe. Hindi na nakapagpigil, diretsahan ng tinanong ni Lena kung in love ito sa kaibigan niya. Umamin ka nga, hamon niya. Siya ba ang tunay na rason kaya ka sumali? Sunod-sunod na inihagis ni Lena ang mga katanungan tungkol sa ideal type ni Estela. At perpektong nasagot ito ni Christian nang walang kahit anong kaba. Natahimik sandali ang binata. Sumandal ito sa sofa at nagtapat. Nakuha nga ni Estela ang mata niya nung una, ngunit hanggang doon lang yon. Walang spark. Hindi iyon pag-ibig, kundi simpleng paghanga sa kabaitan ng dalaga. Masaya siya na hindi ito nanginginig sa takot sa kanya, natulala si Lena. Pwede bang tawaging tunay na nararamdaman ng ganong klase ng emosyon? Nang mapansin ang pagtahimik niya, itinaas ni Christian ang baso niya. Tinitigan siya nito at nilinaw. Hindi lang si Estela ang rason kaya siya nandito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena. Nang bumalik sa wisyo, nagpakawala siya ng isang matalim na hirit. Andito ka lang naman kasi wala kang ibang kaibigan. Halos mapatalon si Christian, desperadong ipagtanggol ang kanyang nawasak na pride. Walang kaibigan? Paano kayo ng prinsipe? Ang exaggerated niyang reaksyon ang nagpa-realize kay Lena na may tinatago rin palang cute na side ang binata. Ngunit sa kalaliman ng gabi, isang madilim na bangungot ang gugulo sa kanyang isipan. Kinabukasan, gumising siyang parang hinigop ang buong kaluluwa. Agad napansin ni Estela ang namumutla niyang mukha at bakas ang matinding pag-aalala. Lihim na umaasa si Estela na. Gusto man niyang sumabog sa galit, may mga misteryong nakabaon sa puso ni Lena na mananatiling lihim. Kamakailan kasi, parang sirang plakang umuulit ang mga alaala mula sa dati niyang buhay. At masyado na itong malinaw. Bawat pag-alala, may kasamang matinding kirot. Kaya kahit napaubos na ang kanilang lakas, pinilit pa rin ng dalawa na tapusin ang lahat ng gawain nila sa club room. Sa ilalim ng direktiba ni Lena, nagawang pag-isahin ni Christian ang dalawang magkasalungat na magic circles. Isang tunay na obra maestra. Manghang-mangha ang binata sa kanyang kapangyarihan. Ngunit nanatiling kalmado si Lena, nagtatago sa likod ng huwad na kababaang loob. Sisiw lang yan, kaswal niyang tugon. Ngunit nahagip ng kanyang paningin ang nag-aapoy na kuryosidad sa mga mata ni Christian. Kung isa siyang henyo sa Mahika, bakit espada ang pinili niya? Isang misteryosong ngiti lang ang isinukli ni Lena. Ang palusot niya? Ginto. Mas malaki raw kasi ang kita ng mga knights kaysa sa mages, ngunit hindi uto-uto si Christian. Kung pera lang ang usapan, bakit siya nagpapakamatay para sa pondo ng club gayong galing siya sa mayamang angkan? Paano ba niya ipapaliwanag ang katotohanan ng hindi nagmumukhang kahina-hinala? Ang karangyaan sa kasalukuyan ay maaaring maging abo kinabukasan. Isang malupit na sumpa at aral na dala-dala niya mula sa kanyang unang buhay. Dati rin siyang nalunod sa luho. Hanggang sa isang madugong sakuna sa kalsada ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang, parang nag-umpisa ang sunod-sunod na sumpa. Upang mabuhay, napilitan siyang pasanin ang gumuguhong imperyo ng kanyang ama. Nilamon siya ng nag-uumapaw na utang, at doon niya natikman ang kalupitan ng kahirapan, kaya naman umukit siya ng sumpa sa kanyang puso. Hinding-hindi na siya luluhod sa kabiguan. Isang punyal sa dibdib ang alaala ng mga kapatid na naiwan niya noon. Ang matinding pagsisising ito ay biglang nagpabigat sa kanyang aura. Agad itong naramdaman ni Christian, kaya mabilis siyang kumaway upang gisingin si Lena mula sa masamang panaginip na ito. Inusig ng konsensya sa kanyang panghihimasok, mabilis na nag-cast ng spell si Christian. Ginamit niya ang Mahika para balutin si Lena sa kumot, bago ito maingat na inihiga sa sofa. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng dalaga, inuutusang ipahinga muna ang isipan. Ang mainit at kalmadong boses na iyon ay parang mahikang tumunaw sa yelo sa puso ni Lena. Tinakpan niya ang kanyang mukha, at doon ay tahimik na bumuhos ang kanyang mga luha. Ang matamis na halimuyak ng karamel ang naging kanlungan niya ng gabing iyon. Kinabukasan, bilang ganti sa kabaitan ni Christian, bumuo si Lena ng isang pambihirang magic earring. Isang regalong sumisimbolo sa kanyang malalim na pasasalamat. Sa kabilang banda, palihim na nagkasa ng isang malaimpyernong training program ang prinsipe. Hindi niya matatanggap na ginawa siyang katatawanan ni Lena. Samantala, matapos ang huling kampana, mabilis na tumakbo si Christian papunta sa club room. Naabutan ng prinsipe si Christian na abalang-abala sa paghahanda ng mga merienda. Hindi niya mapigilang mang-asar. Seryoso ba? Bakit kung saan-saan mo bitbit ang basurang magazine na yan? Nakangisi nitong pang-uuyam. Walang gatol siyang sinupalpal ni Christian. Ang pagkaing ito ay para sa kanila ni Lena, at ang magazine. Dito nakalimbag ang mukha ng nag-iisa niyang idolo.
Isang bagay na kailanman ay hindi maiintindihan ng isang prinsipeng walang alam sa mahika. Pagpasok niya, nadatnan niyang seryoso sa trabaho si Lena. Inilatag muna niya ang mga dalang merienda, saka dahan-dahang yumuko para silipin ang misteryosong ginagawa ng dalaga. Isa itong detalyadong replika ng Obran Mountains. Bakit ka gumagawa ng ganito? Dito ba ang huling pagsusulit ninyo sa swordsmanship? Usisa ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Paano nalaman ng lalaking ito ang ganoong klasipikadong impormasyon? Ang katotohanan, mag-cruise ang landas ng dalawang departamento sa iisang bundok para sa kanilang pagsusulit. Isang misyon para manggaso ng mga mababangis na mana beasts. Ngunit kung paano ito susukat sa kanilang abilidad, isa itong malaking palaisipan. Nangako si Lena na ibubunyag din niya ang lahat mamaya. Pinalampas na ito ni Christian, ngunit mariin niyang binalaan ang dalaga laban sa mga nakakamatay na halimaw doon. Isang mainit na ngiti ang sumilay kay Lena. Gustong-gusto niya ang pagiging kalmado at marespeto nito. Habang malayang nakalutang ang binata at nagbabasa, hindi maitatanggi ang kanyang protektibong aura, isang tahimik na tagapagbantay na laging umaalalay kay Lena. Ang kanyang presensya ay parang kalmadong karagatan, milya-milya ang layo sa nakakalasong enerhiya ni Prinsipe Sebastian. Nang kumalma ang paligid, inilabas na ni Lena ang kanyang espesyal na regalo para kay Christian. Pagkita sa kumikinang na hikaw mula sa kahon, matinding pagkalito ang bumakas sa mukha ng binata. Bakit siya binibigyan nito? Hindi naman niya kaarawan, at walang anumang espesyal na okasyon. Ngunit nang suriin niyang mabuti ang pambihirang alahas. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig, nanginginig na tinatanong kung saang lupalop ito nakuha ni Lena. Ngumiti lamang ang dalaga ng may kumpiyansa. Sarili kong mga kamay ang humubog niyan. Parang kinuryente si Christian Patayo. Halos lumuwa ang mata niya habang nakatitig sa ukit sa metal. Pangalan mo ang nakaukit dito. Lena. Akala ni Lena ay nadismaya ang binata kaya bigla siyang kinabahan at nautal. Ngunit sa likod ng malalim na katahimikan, sumabog ang isang nakakabaliw na katotohanan sa isip ni Christian, si Lena ay walang iba kundi ang nag-iisa niyang idolo na si Sana. Sa sobrang pag-aalab ng tuwa, bigla na lang nagwala at sumayaw si Christian sa gitna ng silid. Samantala, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Lena habang isinasara ang journal ng binata. May tao palang inililista ang bawat galaw niya. Kailangan niyang sunugin ang anumang ebidensya bago pa mauwi sa kapahamakan ang lahat ng ito. Ngunit sa mga sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang isugal ang kanyang tiwala. Matapos niyang hawakan at alugin ng matindi ang kamay ng dalaga sa labis na tuwa, bigla siyang kumaripas ng takbo palabas na parang baliw. Ito ang unang beses na nasaksihan ni Lena ang ganitong nakakagulat na reaksyon mula sa binata. Kahit nakakakilig ang matinding paghanga nito sa kanyang alter ego, may kaba pa rin sa dibdib niya. Ilang saglit pa, nagbalik si Christian na nagdahilang naghilamos lang. Ang kaninang mukhang sasabog sa tuwa ay pilit ibinalik sa malamig nitong aura. Nakasuot na ang pambihirang hikaw. Ngunit nang makahinga ng maluwag si Lena, biglang bumagsak ang kanyang panga. May saganang dugong umaagos mula sa tenga ng binata. Masyado palang malaki ang alahas para sa kanyang piercing. Pagsapit ng break time, tarantang-taranta si Estela sa kakamadaling magsulat sa notebook niya. Inakala tuloy ni Lena na nagpapaka-nerd lang ito sa pagre-review ng kanilang mga leksyon. Ngunit nang akmang sisilip si Lena, parang kidlat na itinago ito ni Estela na nanginginig pa sa kaba, sabay palusot na nagdodrawing lang. Hinayaan na lang ito ni Lena. Huy, kung sumasakit na ang ulo mo sa magic lessons natin, nandito lang ako, alok niya. Matagal-tagal na rin kasing nagpapakahirap si Lena para masungkit ang inaasam na scholarship. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang anino ang buong tapang na humarang sa kanyang dinaraanan, pilit na hinuhukay ang mga sikretong tinatago niya. Walang iba kundi si Rosa ang reyna ng chismis sa klase. Ni hindi nga sila nag-uusap nito, kaya malaking misteryo para kay Lena kung bakit siya iniimbestigahan ng ganito. At bakit naman ako magpapaliwanag sa'yo? Malamig na sagot ni Lena. Umapoy sa galit si Rosa. Wala akong pakialam diyan. Ang gusto kong marinig, paano ka naging ganyan kalapit kay Christian? Nag-aalab pala sa inggit si Rosa dahil palagi siyang nilalampasan ni Christian. Kahit litong-lito, ipinaliwanag pa rin ni Lena na sa likod ng nakakatakot nitong aura ay nakatago ang isang malambot na puso. Ngunit umikot lang ang mga mata ni Rosa, iginigiit na nasaksihan niya ang malakamatayang titig ng binata sa iba. Kumirot ang puso ni Lena na marinig ang mga maling akalang ito, pero hinding-hindi siya mag-aaksaya ng oras sa isang taong sarado ang isip. Kaya hinatak na lang niya si Estela para takasan ang walang kwentang drama na ito. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Rosa, hindi siya hahayaang makatakas nito. Porket tinatrato ka ng espesyal ni Christian, pakiramdam mo Diyosa ka na. Sigaw nito. Doon na tuluyang napatid ang pasensya ni Lena. Unti-unti siyang yumuko at bumulong. Gusto mo ba talagang malaman ang maitim kong sikreto? Pilit na inilapit ni Rosa ang kanyang tainga, ngunit isang malamig na ihip lang ang pinakawalan ni Lena. Isang nakakapanindig balahibong kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Rosa. Pagmulat ng kanyang mga mata, parang bulang naglaho na ang dalaga.
Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, sumabog sa inis si Lena. Hindi niya maunawaan ang pagkabaliw ni Rosa sa binata, ngunit doon ibinagsak ni Estela ang isang nakakagulat na katotohanan. Kahit na malademonyo ang presensya ni Christian, siya pala ang pinapantasya ng lahat sa akademya. Bilyonaryo, sobrang gwapo, at kaisa-isang henyo ng magic department. Bigla tuloy nanliit si Lena sa sarili, tuwing nakakatabi niya ang perpektong nilalang na ito. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang ekspedisyon ng klase patungo sa Oberyn Mountains para sa kanilang pagsubok. Ngunit ang paningin ni Lena ay hindi na maialis kay Christian. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Christian sa mga nakakapasong titig ng dalaga, sa utak kasi ni Lena, isa itong napakal. Nang masilayan niya ang maladiyos nitong hitsura, na kumikinang sa sikat ng araw, tumama ang realidad, ito ang perpektong idolo ng akademya. Kumulo ang kanyang dugo sa inggit, pero kailangang lunukin ang pait. Siya ang itinakdang lalaking bida ng mundong ito. Nakwento. Bakit ba ang play ng porma niya? Madalas pa naman siyang mapagkamalang lalaki noon. Napansin ni Christian ang titig niya at dahan-dahang nagtanong kung may problema ba. Pasimpleng ngumiti si Lena. Wala lang. Narealize ko lang kung gaano ka pala kagwapo, Lord Sharzad. Boom! Parang kamatis na sumabog sa pula ang mukha ni Christian. Nagtatago ng mukha siyang tumalikod, nagmamakaawang awatin na ang panunukso. Aha! Naalala ni Lena, ang lalaking ito pala ang numero 1 niyang fanboy. Ang pag-aalangan ay napalitan ng matinding kalokohan. Sobrang cute nitong natutunaw sa simpleng papuri. Para tuluyang maasar ang paborito niyang fanboy, mabilis niya itong hinabol at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Pagdating ni Prinsipe Sebastian, bumungad sa kanya ang lambingan ng dalawa. Bakit ba ang chill ni Lena? Bago pa ang exam, ngumisi ang dalaga at sinabing pinapalakas lang niya ang morale nito. Pero ang prinsipe, sanay na siya sa kalokohan ni Lena. Immune na ang lolo mo. Kasunod nito, opisyal nang nagsimula ang matinding hunting exam. Kill count ang labanan dito, at uhaw na si Lena sa massacre. Para iwas patay, may auto-teleportation magic ang gears nila na direkta sa clinic kapag na-lethal hit. Napansin ni Sebastian ang kakaunting bilang ng mga mage na nakilahok, agad namang ipinaliwanag ni Christian ang nakatagong dahilan. Dahil optional ang skill evaluation, mga battle-hungry mages lang ang sumugod. Nagliwanag ang isip ni Sebastian, kaya pala wala ni Anino ni Suan ngayon. Pagkarinig sa pangalang iyon, nanigas si Lena, lihim siyang nakinig sa usapan ng dalawa habang nabubuo ang kutob. Ito kaya ang mismong Suan na nasa alaala niya. Bumalik ang mga piraso ng nakaraan. Napasimangot ang dalaga. Hinding-hindi niya malilimutan ang lalaking laging nagtataboy sa kanya palayo. Kahit mukhang anghel ito sa iba, wala siyang pakialam dito ngayon. Pero bakit ganito ka-intense mag-usap sina Sebastian at Christian tungkol sa kanya? Mukhang may mabigat silang history, at halatang gigil na gigil si Sebastian kay Suan. Maya-maya, napansin ng prinsipe ang biglaang pananahimik ni Lena. Hindi na napigilan ni Sebastian ang kuryosidad. Dahil magkaalyado ang pamilyang Blanche at West, magkakilala ba sila? Kalmadong sumagot si Lena, hindi kami nag-uusap eh. Hindi porket nagkikita, close na agad. Noong bata pa sila, sumasama lang si Suan sa business meetings ng ama. Habang busy ang mga matatanda, tumatakas ang binata patungo sa training grounds para magpakabaliw sa pag-ensayo ng espada. Madalas silang magtagpo. Guwapo sana pero kasing lamig ng yelo, at laging balot na balot sa matataas na kwelyo. Hanggang sa isang gabi, aksidenteng may nadiskubre si Lena. Ang buong katawan nito ay tadtad ng malalalim na peklat. Bumaon ang eksenang iyon sa isip niya. Kapag kinakausap niya ito, lagi siyang iniiwasan. Kay Estela lang lumalambot ang puso nito. Nakakabwisit man, hinayaan na lang niya ito para sa male lead. Ding! Umalinganggaw ang kampana. Habang nagkakagulo ang ibang estudyante sa pagbuo ng grupo, nakatayo lang si Lena na parang isang veterano. May dalawa ba naman siyang overpower na kakampi, siguradong sa kanya na ang scholarship, oras na para maging commander. Mabilis niyang inilatag ang master plan ng grupo. Bawal ang palpak sa misyong ito. Ang role niya, hakutin lahat ng slime sa iisang kill zone, kay Christian naman, burahin ang lahat sa isang nagbabagang atake. Kay Sebastian nakatoka ang paghuli ng buhay sa boss slime. Pag-alis ng prinsipe, nagsimula na si Lena, kalmado siyang gumuhit ng isang masalimuot na illusion circle sa lupa. Sa pag-agos ng mana, biglang nag-iba ang dimensyon. Napanganga si Christian nang dagsain sila ng isang dagat ng mga slime. Isang henyo ang nakaisip na gamitin ang illusion magic sa ganitong paraan. Nireprogram ni Lena ang spell at nilagyan ng amoy na nakaka-addict sa mga slime. Literal na pro-gamer move. Manghamanghang nakatitig si Christian sa kanya habang umaapaw ang kanilang bitag. Oras na para sa grand finale. Turn na ni Christian para mangwasak. Nag-ipon ng purong mana sa dulo ng kanyang mga daliri, at yumanig ang hangin sa tindi ng kapangyarihan nito. Umalon ang kanyang buhok at damit sa sobrang lakas ng enerhiya. At pinakawalan niya ang atake. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa paligid, binura ang lahat ng slime sa isang iglap. Chill na nanood lang si Lena, manghang-mangha sa nagliliyab na asul na apoy.
Nang biglang mapagtanto ni Christian ang nagawa niya, nataranta siya para kay Lena. Sa takot na masunog ang dalaga, parang kidlat siyang kumilos at kinulong ito sa isang malamig na ice bubble. Nang maramdaman ang preskong hangin, nakangiting nagpasalamat si Lena. Sinuklian ito ni Christian ng matamis na ngiti. Matapos mahakot ang loot, patas itong hinati ni Lena. Selyado na ang rank nila. Habang may oras pa, nilabas ng dalaga ang isang capture sphere. Nagbigay siya ng mabilis na tutorial, sabay bato ng sphere sa isang ligaw na slime. Bullseye. Lumiit ang halimaw at mabilis na nahigop sa loob ng bola na parang magic. Sisiw lang. Hinawakan ni Christian ang bola na parang banal na artifact dahil may pirma doon si Lena. Ipinaliwanag nitong kailangan nila ng mga buhay na specimens para sa research project nila. Target nilang pag-aralan ang pattern ng mga ito. Nakatitig lang si Christian na may malambing na ngiti. Para sa kanya, ang bawat segundong kasama si Lena ay parang nasa langit. Nalito si Lena. Hindi ba kakasabi lang nito na nakakaboard ang ginagawa nila, hanggang sa bumasag sa katahimikan ang malakas na sigaw ni Prinsipe Sebastian mula sa malayo. Tagumpay nitong napulbos ang boss slime. Pero nang magtama ang paningin nila ni Lena, namutla ito. Hysterical siyang sumigaw, nagmamakaawang wag siyang lapitan ng dalaga. Sa tarantang sigaw na iyon, agad ginawang kalasag ni Christian ang sarili para kay Lena at inabangan ang kalaban. Pero walang nakapaghanda sa nakakabaliw na plot twist na ito. Ang totoong halimaw na kinatatakutan ng prinsipe ay walang iba kundi si Lena. Puno ng pagtataka, sinundan ni Lena ang nanginginig na tingin ni Sebastian. Nakatutok pala ito sa hawak niyang capture sphere. Mula sa malayo, hysterical na nagwala ang prinsipe, pinagbibintangan si Lena sa kahina-hinala nitong bitag. Ano ba raw ang malaking kasalanan niya para tratuhin siya ng ganito? Pero sa isang nakakamatay na titig ni Lena, umurong ang dila ni Sebastian sa takot. Siyempre, wala na ring balak si Lena na mag-aksaya ng oras sa kanya. Swish! Isang capture sphere, ang mabilis na lumipad papunta sa mukha ng prinsipe. Pagdilat ni Sebastian, laking gulat niyang wala siyang ni isang galos. Nasa paanan niya ang bolang naglalaman ng boss slime. Cool itong pinulot ni Lena. Sa isang mapang-asar na boses, nangako siyang tapos na ang laro dahil nakilala na niya ito. Akmang hihingi ng tawad si Sebastian, pero kinilabutan siya sa demonyong ngisi ni Lena. Boom! Doon niya na-realize, patago pala siyang nai-record ng dalaga. Pero hindi magpapatalo ang prinsipe. Gumanti ito at inilabas ang sarili niyang recording habang kumakanta si Lena. Tabla ang laban. Grabe ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Inosenteng sinabi ni Christian na mukhang close sila, pero sabay sumigaw ang dalawa ng hinding-hindi no. Habang pinagmamasdan ang asaran nila, isang mapait na selos at kirot ang bumaon sa dibdib ng binata. Araw na ng final exams, habang parang sasabog na ang utak ng iba sa stress, nakaupo lang si Lena na umaapaw sa kumpiyansa at chill na chill. Paano ba naman, kinumpirma na ng guro na pang-alamat ang scores niya. Opisyal na niyang nasungkit ang pinakamataas na scholarship sa buong academy. Kahit inaasahan na, halos tumalon pa rin sa tuwa si Lena. Pagkalabas ng room, agad siyang sinalubong ni Estela para mag-celebrate. Pareho silang umaapaw sa good vibes. Tapos na ang semester. Oras na para magpahinga. Gaya ng inaasahan, buong araw na namang nakadikit si Estela kay Lena. At tulad ng nakasanayan, nakaasa na naman ang kapatid niya sa pag-iimpake ng mga gamit nito. Ngunit may nagbago sa isip ni Lena. Hindi na maaari ang ganitong sistema. Kailangan nang matigil ang labis na pagdepende ni Estela sa kanya. Unti-unti kasi siyang kinakain ng konsensya na siya ang sumira sa kalayaan ng kapatid. Simula pagkabata, ibinigay niya ang buong mundo kay Estela. Mula sa simpleng kwento hanggang sa mga gawaing bahay, lahat ay pinalampas niya. Pero ngayon, buo na ang kanyang desisyon. Babaguhin niya ang takbo ng tadhana nila. Utos niya kay Estela, gawin ito ng mag-isa. Tapos na ang pagiging bata, mariin niyang sabi. Oras na para harapin mo ang mundo ng walang hawak na kamay ko. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Simula ngayon, ikaw na muna ang aayos ng problema mo. Ngunit sa halip na maintindihan, nabalot ng pagtataka ang inosenteng mukha ni Estela. Salitang kalayaan. Isang malaking blanko lang ito sa isip niya. Nakatakas sa paningin ni Lena ang lito ng kapatid. Nanatili ang matamis niyang ngiti, patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob. Umaasa siyang makakaya nitong harapin ang simpleng hamon ng pag-iimpake. Nang tumalikod si Lena para bumalik sa kanyang club, isang malungkot na bulong ang pinakawalan ni Estela, para saan pa ba ang pagiging malaya? Walang kamalay-malay ang kanyang ate na nagpapatuloy lang sa kanyang araw. Sa loob ng club, abala sila ni Christian. Maingat nilang inilipat ang mga asul na slime sa cultivation chamber. Mabilis na dumami ang mga halimaw, ngunit halatang nasa ibang dimensyon ang isip ni Lena. Kinagat siya ng konsensya, masyado ba siyang naging malupit, pero pilit niyang pinatigas ang kanyang puso. Katotohanang hindi niya pwedeng maging anino ni Estela habang buhay. Kailangan itong lumago. Isang boses ang bumasag sa katahimikan niya. Hala, patawad Lena. Naiwan ko yata sa iyo ang buong report, paumanhin ni Christian. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ng dalaga para palampasin ito. Walang anuman.
Ang sakit din naman sa mata ng sulat mo. Nang madaing si Lena ng gutom, parang mahikang naglabas si Christian ng matatamis na cookies para sa kanya. Ngunit isang maling apak, at nagliparan ng mga cookies. Walang kaabog-abog, mistulang ninja itong sinalo ni Lena gamit ang kanyang bibig. Pagkakita rito, nagwala sa kilig si Christian na parang isang baliw na tagahanga. Umangat ang kumpiyansa ni Lena. Kaya naman, pinaulanan siya ni Christian ng mas maraming cookies, at lahat iyon ay perpekto niyang nasalo. Ngunit para itago ang tuwa, pinagalitan niya ang binata. Huwag kang mag-aksaya ng biyaya. Sermon ng dalaga. Matapos tuldukan ang kanilang project report, isang pasabog ang ibinagsak ni Christian. Tuwang-tuwa raw ang kanilang club advisor. Ang pananaliksik nila tungkol sa mga magical creatures ay naging isang malaking tagumpay. Sa ganda ng resulta natin, magiging petiks na lang tayo sa susunod na semester. Nanlaki ang mga mata ni Lena, literal na napanganga sa gulat. Paanong hindi? Sa pilitan lang niyang hinila ang binata sa club na ito. Dati, isinusumpa nitong ayaw niya sa maiingay na tao. Kaya sinong mag-aakala na tatagal ito? Puno ng pagkamangha, hindi maalis ni Lena ang titig niya kay Christian. Lulutang-lutang pa rin ang pagdududa sa isip niya, tatagal nga kaya ito. Samantala, pagtunog ng bell, nag-unahan ang mga estudyante palabas. Parang mga nagwawalang halimaw silang tumakbo. Ang paboritong destinasyon ng lahat, ang cafeteria. Ngunit naiwan si Christian, bagsak na bagsak sa ibabaw ng kanyang desk. Pilit siyang niyugyog ni Prinsipe Sebastian, ngunit wala pang isang kurap, muling sumuko ang diwa nito, at nakatulog ng mantika. Walang awang hinila siya patayo ni Sebastian, pumipitik na ang ugat sa noo. Puro kapuyat, basura ang kinakain mo, at sobrang tamad mo. Dahil sa iyo, nahahawa na si Lena sa kapalpakan mo. Sigaw ng prinsipe. Parang kidlat na tumama iyon kay Christian. Nanlaki ang mata niya, may club activities nga pala. Dahil sa taranta, nagdesisyon siyang iwan sa ere ang kamahalan, at baliin ang usapan nilang sabay mananghalian. Pasadyang nag-iwan siya ng isang dakot na candy sa kamay ni Sebastian. Kainin mo muna iyan, kumaway siya, at mabilis na naglaho na parang hangin. Naiwan ang prinsipe, namumula at umuusok sa sobrang inis. Sa tindi ng galit, marahas na itinapon ni Sebastian ang mga candy. Habang tumatakbo, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Christian. Kailan pa ba naging ganito kadikit sa kanya ang nag-iinarating prinsipe? Dati-rati, ni anino niya ay hindi nito pinapansin, lalo na sa oras ng kainan. Ngunit kung lilingunin ang nakaraan, ang lahat ng gulong ito ay nagsimula sa isang pambihirang pagkikita. Ang presensya ni Lena ang nagpabago sa kapalaran nila. Gabi-gabi na lang nagwawala ang prinsipe sa dorm, inirereklamo ang mapang-asar na ugali ni Lena. Ngunit sa kabilang dako, lihim namang ibinubulong ni Lena kay Christian ang mga pasabog na plano nito para lalong inisin ang kamahalan. Parang mahika, nauwi sila sa isang magulo ngunit matibay na samahan. Walang duda, si Lena ang pusong nagbubuklod sa kanilang tatlo. Pagbukas ng pinto ng club room, isang pamilyar na bulto agad ang nakaw ng kanyang paningin. Mahimbing itong natutulog sa lumang sofa. Ngayon lang niya nakitang ganito kapayapa ang mukha ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumuhod. At doon, tinitigan niya ng malapitan ang mukha nito. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang dibdib. Habang ang lahat ay sumasamba sa ganda ni Estela, tanging si Lena lang ang nakapagpapabilis ng pintig ng kanyang puso. Siya lang, wala nang iba. Madalas kasi, nababalot ng matinding pagod ang mga mata nito, na tila pasan nito ang kalawakan. Pero sa sandaling ito, habang pinapanood siyang nananaginip, isang mahiwagang kapayapaan ang bumalot sa kaluluwa ni Christian. Hinayaan niyang hatakin siya ng antok at humiga sa tabi nito. Sa loob ng tahimik na kwarto, tanging ang malambing na paghinga ng dalaga ang nagsilbing musika sa kanyang pandinig. Ngunit pagdilat ni Lena, boom! Mukha siyang nakipag-away sa pusa dahil sa maliliit na braids sa buhok niya. Galit na galit siyang nagmartsa palapit sa bintana, humihingi ng hustisya. Nauutal sa paghingi ng tawad si Christian, habang pulang-pula ang mukha sa pagpigil ng tawa. Akala niya kasi ay nakatulong siya, pero sumobra yata ang pagiging artist niya. Resulta, isang malaking trahedya sa buhok. Dahan-dahang lumapit si Christian. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang kinalag ang mga buhol na siya mismo ang may gawa. Mukha na akong halimaw. Pagmamaktol ni Lena. Mabilis itong pinabulaanan ni Christian, sinabing normal lang sa bagong gising ang ganoon. Pero sa loob-loob niya, matinding panunumbat ng konsensya ang nararamdaman niya sa sinira niyang buhok. Sa wakas, nakawala na rin ang huling buhol. Pero para kay Lena, sakuna pa rin ang hitsura niya. Nagpakawala siya ng isang inosente at nagtatakang mukha. Dahilan para halos sumabog ang puso ni Christian sa sobrang kilig. Pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso, bumulong siya. Hindi ka naman pangit, Lena. Sa totoo lang, ang cute mo nga. Isang direktang atake sa puso. Nanlaki ang mga mata ni Lena, at namula ng parang kamatis ang kanyang pisngi. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na sadyang mabait lang talaga ang binata. Daig pa nga nito ang isang anghel sa kabaitan. Kung si Sebastian ang nakakita sa ayos niya, tiyak na lulupain siya ng pang-aasar hanggang sa umiyak siya.
Ngunit natigil ang pag-iisip niya nang biglang may ibinaba si Christian sa kanyang palad, isang kumikinang na orange na hikaw. Natulala si Lena sa kumikinang na regalong ito. Itinuro ni Christian ang sarili nitong tainga. Isang alay raw ito ng pasasalamat para sa walang sawang pag-alalay sa kanya ng dalaga. Isang patunay ng kanyang katapatan. Isipin mo na lang na isa iyang patunay na hindi ko iiwan ang club. Ikaw na ang bahala sa akin, President. Ang nakakabulag nitong ngiti ay mistulang malakas na mahika na direktang tumagos sa puso niya. Mabilis na tumalikod si Lena, nag-aalab ang pisngi. Pilit niyang pinapakalma ang rumaragasang tibok ng kanyang dibdib. Sa sobrang pagtataka ni Christian, inakala nitong may sakit siya. Magsasalita sana si Lena para magdahilan, nang biglang umungol ng pagkalakas-lakas ang tiyan niya. Dahil pareho silang inabot ng gutom, hinila na siya nito patungong cafeteria. Biglang umalingaw sa isip niya ang banta ni Sebastian. Huwag mong gutumin ang sarili mo. Gamit ang isang levitation spell, pabirong pinalutang ni Christian ang dalaga papunta sa kainan, pero isang bigla ang tawag ang bumasag sa matamis nilang sandali. Inutusan ni Lena si Christian na i-order na siya ng sandwich habang sinasagot niya ito. Ang tumawag sa kanya ay walang iba kundi si Carlos mula sa lihim na workshop. Isang mataas na VIP daw ang naghahanap kay Sana. Isang napaka-impluwensyang tao ang nasa kabilang linya. Pagsapit ng takip silim, napuno na ng mga mararangyang karwahe ang tarangkahan ng akademya. Hudyat na ito ng pag-uwi ng mga estudyante. Nakaupo lang si Lena, kumakaway ng may ngiti kina Christian at Prinsipe Sebastian. Sayang, nagbitiw pa naman sila ng pangako na lilibutin ang food street ng magkakasama. Sa isip ng dalaga, naglalaway na siya sa pangarap na strawberry dessert. Team Apple naman si Sebastian, habang buong ipinagmamalaki ni Christian ang mga ubas niya. Unang tumalikod ang prinsipe at tuluyan ng naglaho. Ngunit tila sinadya ni Christian na magpaiwan. Isang lihim na pagkikita pala ang naghihintay sa kanya sa dilim. Sa wakas, bumagsak na ang kurtina ng semester na ito. Handang-handa na si Lena na yakapin ang kanyang paboritong kama. Pagbukas ng karwahe, nag-init agad ang ulo niya nang bumungad ang mukha ni Amelio. Dahil sa epal niyang kapatid, nawalan tuloy ng espasyo ang mga bagahe niya. Ligtas sa problema sina Lena at Estela ngayon. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Lena, habang nagtitiis na sumiksik sa kakarampot na espasyo pauwi. Sa biyahe, nag-umpisa na ang drama ni Amelio. Lumuluha pa itong nagreklamo sa panlalamig ni Lena, halos mabaliw na raw sa labis na pangungulila sa kapatid. Kaso, tuwing pupunta siya sa akademya, biglang naglalahong parang bula si Lena. Sigurado siyang sinasadya nitong iwasan siya. Handa na sana ang palusot ni Lena. Kaso, walang habas siyang nilaglag ni Estela. Ibinuking nitong madalas tawagin ni Lena na pabigat si Amelio. Pero ngumiti lang ang kapatid at sinabing cute pa rin siya. Akmang dadamba ito ng yakap, pero sinalubong agad ni Lena ng malakas na tulak, isang malalim at bigong buntong hininga ang pinakawalan ni Amelio. Kung ngayon pa lang ay busted na ang yakap niya, paano pa kapag kinasal na ito? Nanginginig siya sa takot na isiping may mga gutom na lobong umaaligid kay Lena. Lulong na sa pag-o-overthink ang lalaki. Habang si Lena, iritang-irita sa kanyang pagka-oa. Sigurado kasi si Lena na imposibleng may magtangkang magpakasal sa kanya sa buhay na ito. Mula pa sa nakaraang buhay, wala nang lumandi sa kanya. Kaya ngayon, tanggap na niya ang tadhana. Mananatili na lang siyang taga-suporta at tulay para sa pag-ibig ni Estela. Sa gitna ng pagkadismaya ni Lena, isang matamis na ngiti ang sumilay kay Estela. Narinig mo ba iyon, Amelio? Pinili ni Lena na maging single habang buhay. Sa kabilang banda, hindi muna umuwi si Christian, dumiretso siya pabalik sa silid-aralan, kung saan matagal nang naghihintay ang nakatataas sa kanyang si Ivan. May lihim silang kasunduan. Si Christian ang nagpapadalisay ng mga magic stone para kay Ivan. Bilang kapalit, tutulungan siya nitong matunton ang mga gamit ni Sana. Namangha si Ivan sa perpektong kalidad ng gawa niya, pero walang panahong makipagplastikan si Christian. Akmang aalis na siya, nang biglang ihayag ni Ivan ang isang malaking balita. Hindi umimik si Christian, matunog ang kutob niyang gagawa lang ng kwento si Ivan para mauto siyang magtrabaho ng libre. Kahit pa nakapinta ang inosenteng ngiti sa mukha ng senior niya, alam ni Christian ang totoo. Isa lang itong maskara para itago ang baho nito, kaya malamig niya itong tinanggihan. Pagtalikod ni Christian, gumuho ang pekeng ngiti ni Ivan. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa labi nito. Ibubunyag sana niya ang engkwentro nila ni Sana, pero tila nabisto na siya. Samantala, pagtapak ni Lena sa kanilang mansyon, mabilis na tumakbo ang nakababata niyang kapatid na si Carrie para salubungin siya ng mahigpit. Habang nagiinit ang pagmamahalan ng magkapatid, uhaw na nanonood si Amelio. Pareho siyang binigyan ng blangkong tingin ng dalawa. Sa isang inosenteng boses, sinabi ni Carrie na nandidiri siyang yakapin ang kuya nila. Hinigit ni Lena ang kamay ni Carrie papasok ng mansyon, at tuluyang iniwan ang nagwawalang si Amelio sa labas. Sa wakas, mag-uumpisa na ang inaasam nilang pampamilyang hapunan. Bakas ang pangungulila sa mga magulang niya. Agad nilang pinaulanan si Lena ng matitinding tanong tungkol sa kalagayan niya, lalo na ang mga marka at takbo ng buhay sa akademya.
Imbes na nanginginig sa kaba tulad dati, kampante lang sumagot si Lena ngayon, ngunit bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gara ng handaan. Kailan pa sila naging ganito kayaman? Pagdapo ng paningin niya sa kumikinang na alahas at damit ng kanyang ina, nasagot ang tanong niya. Halatang winaldas ng ina ang pera nila. Ramdam ng baronesa ang nakamamatay na titig ni Lena kaya mabilis itong napayuko. Para ibahin ang usapan, pinuri nito ang anak at niyayang mamili, ngunit malamig itong tinanggihan ni Lena. Pinalagpas muna ito ni Lena para hindi masira ang kanilang salusalo. Pagsapit ng gabi, pumasok ang isang katulong para bigyan ng malaray ng masahe ang mga pagod na paa ng dalaga. Lihim na sinasamba ng mga tauhan si Lena. Siya lang ang kaisa-isang maharlika na nagtrato sa kanila bilang tao, at hindi basurang pwedeng tapakan anumang oras. Kahit naghihingalo ang kaba ng pamilya nila, wala siyang sinisanteng tauhan. Sa gitna ng pagpapahinga, seryosong nagtanong si Lena kung mayroon bang kakaibang kaganapan sa mansyon habang wala siya. Parang nakakita ng demonyo ang katulong. Bigla itong nanigas at namutla sa takot. Nautal man itong nagkaila, basang-basa ni Lena sa panginginig nito na may isang malaking sakunang nangyayari. Panahon na para paaminin si Carrie. Sa simula, tuwang-tuwa pa itong ibuhos ang lahat ng maiinit na sikreto ng kanilang pamilya. Ngunit nang ungkatin ang luho ng kanilang ina, biglang humagulgol ang bata at nagmakaawa ng tawad. Matapos malaman ang nakakapanindig balahibong katotohanan, nanginginig na bumalik si Lena sa kanyang kwarto. Nanlalaki ang mga matang tinitigan niya ang bundok ng resibo. Lubog na sila sa napakalalim na utang. Walang awang sinimot ng ina niya ang pondong pangkrisis para lang sa kalayawan. Sa tindi ng sitwasyon, kahit ang interes ay hindi na nila kakayaning bayaran. Gumuho ang mundo ni Lena, at mukhang wala na siyang takas sa delubyong ito. Walang ibang paraan kundi ilabas ang sikreto niyang pagkatao bilang Sana. Agad siyang naghanap ng mayamang kliyente sa kanyang comms device, at isang sikat na grupo ng mga ngalakal ang napawaw sa kanya. Kinumpirma ni Carlos na sila ang pinakamakapangyarihang Luna Asa Guild. Isang malaking katangahan kung palalampasin pa ni Lena ang VIP na kliyenteng ito. Kinaumagahan, hinanap agad niya ang pasimuno ng delubyo, ang kanyang ina. Umalingaunggaw ang kalmado, ngunit nakakakilabot na tinig ni Lena sa buong bulwagan. Sa sobrang sindak ng baronesa, nagkandara pa itong magtago sa likod ng mga kurtina. Base sa nakaraan, alam na alam ng ina niya ang ibig sabihin nito. Kapag naging sobrang galang na si Lena, siguradong may paparating na matinding delubyo. Nang akala niyang ligtas na siya, sumilip ito, ngunit bumungad ang nakakatakot na presensya ni Lena na nag-aabang. Wala siyang kawala sa masinsinang usapan. Sa desperasyong makalusot, ipinagmalaki ng baronesa ang suot nitong bagong damit. Binili raw iyon bilang regalo para kay Lena. Magandang pakinggan, oo. Pero hindi natatalab kay Lena ang mga murang drama ng ina niya. Buong lakas na ibinagsak ni Lena ang makapal na resibo sa mesa. Namuti ang mukha ng kanyang ina sa matinding kahihiyan, kinain ito ng konsensya matapos nakawin ang pondo ng pamilya. Ang masaklap, hindi man lang nito namalayan kung gaano kalaki ang winaldas niya. Nang sampalin siya ng realidad, umiiyak itong nagmakaawa ng tawad kay Lena dahil sa sinira nitong yaman ng pamilya. Parang isang patay na sementeryo ang mansyon kapag wala si Lena. Kaya idinaan na lang ng baronesa sa pamimili ang pangungulila. Umiiyak itong nagmakaawa, patawarin mo sana ang pabigat mong ina. Sa nakakaawang hitsura ng kanyang ina, nakaramdam ng kurot sa puso si Lena, pero hindi siya pwedeng magpaloko sa pera. Dahil alam na niyang may halaga pa rin pala sila sa ina niya, ginawa niya itong pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Nag-anyong inosente si Lena at nagsimulang humagulgol ng peke. Puno ng emosyong tinanong niya kung gusto ba ng ina na makita siyang ibenta. Unti-unti nang nauubos ang kaba ng pamilya nila. Kung magpapatuloy ang waldas, mababaon sila sa kawalan. Hindi lang siya, kundi pati sina Carrie at Amelio ay siguradong ibebenta bilang mga alipin. Sa narinig, tuluyang nawala sa katinuan ang baronesa at nagpanik. Umiiyak itong nangako na hinding-hindi nito ipagpapalit ang mga anak. Wala siyang kamalay-malay na nahulog na siya sa perpektong bitag ni Lena. Sumiksik si Lena sa yakap ng kanyang ina, patuloy sa pagluha sa takot na maghirap. Ibang klase. Isang maalamat at pang-Oscars na aktingan na naman ang pinakawalan ng ating bida. Gagawin ko ang lahat, iligtas mo lang sila. Pagmamakaawa ng kanyang ina habang lumuluha. Agad naglaho ang emosyon sa mga mata ni Lena. Mabuti. Kung ganoon, bawiin mo ang lahat ng nawala sa atin. Matapos iwan ang utos na ayusin ang mga papeles, nag-ibang anyo siya bilang ang misteryosong si Sana. Ang misyon ngayon, isang seryosong tagpo kasama ang isang V.I.P. sa puso mismo ng kabisera. Ayaw man niyang makipagsiksikan, hindi siya pwedeng magkamali sa misyong ito. Binalot niya ang sarili sa isang mahiwagang kapa, nagtago sa mga anino para iwasan ang mapanuring mata ng lipunan. Sa isang iglap, nakatayo na siya sa tapat ng naglalakihang pinto ng Luna Asa. Sa buong imperyo, ang guild na ito ang kinikilalang Diyos ng kalakalan. Sila ang nagmamanipula sa anino ng lipunan.
Hawak nila sa leeg ang mga pinakamatitinik na tao sa lahat ng larangan. Ang nakakalulang yaman nila, sapat na para tabunan ng ginto ang buong kaban ng imperyo nang walang kahirap-hirap. Ang nasa likod ng ganid na kapangyarihang ito, isang aninong walang pangalan, sinubukan na ni Lenang hukayin ang sikreto ng bagong ahente nila pero para itong multong walang inawang bakas. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nabuking na ba ang tunay niyang pagkatao? Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ang V.I.P. na ito ang tanging susi niya patungo sa buhay na walang hanggan ang yaman. Nakakasakal ang presensya sa loob ng Luna Asa, bawat galaw niya ay binabantayan ng mga nakatagong mata, pero sa tindi ng alinsangan sa silid na iyon, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nauubusan ng hininga. Sa pag-aakalang ligtas siya, hinubad niya ang kanyang kapa. Ngunit bumukas ang pinto at iniluwa si Ivan, tumindig ang mga balahibo niya. Isang patibong, sa isang iglap, nawasak ang matagal na niyang itinatagong ilusyon. Nagmitngit ang mga ngipin ni Lena sa inis. Dapat pala ay bumili na siya ng transformation potion. Sa harap niya ay nakatayo lang ang lalaki, nanonood sa unti-unting pagkawasak ng plano niya. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Ivan habang nagpapakilala. Nang marinig ang pangalang iyon, parang binuhusan ng yelo ang buong pagkatao ni Lena. Ang tadhana nga naman, siya ang yandere at baliw na bida sa orihinal na nobela. Ang kaisa-isang tagapagmana ng imperyo ng kalakalan. At ngayon, nakatayo ito sa harapan niya. Bago pa man makagalaw si Lena, tinawag siya nitong ate sa isang nakakakilabot na tono. Ngunit hindi maluloko si Lena ng inosenteng maskarang iyon. Ang lalaking ito ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mga matang kasing lamig ng kamatayan. Hindi na siya nag-aksaya ng laway at matapang na hinarap ang lalaki. Ano ang kailangan mo? Isang malamig na tawa lang ang isinagot ni Ivan bago inihagis ang isang makapal na dokumento sa mesa. Isang kasunduan. Walang nasa katinuan ang pipirma sa patibong ng isang estranghero. Akmang ibabato sana niya pabalik ang papel ng parang multong sumulpot si Ivan sa likuran niya. Basahin mo muna, bulong nito na parang lason. Nakapanlulumo ang mga nakasulat. Kahit sa pinakamaligaw niyang panaginip, hindi niya inasahan ang ganitong kayamanan. Halos lumabas ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang halaga ng pabuyang nakalatag. 1,000 ginto buwan-buwan, may bonus pa. Isang patak lang ng pawis kapalit ng kayamanang babago sa buong buhay niya. Isa itong ginintuang patibong. Sa isang pirma, mabubura ang sumpa ng kahirapan ng pamilya niya. Aabot na sana sa langit ang ligaya niya, pero nang dumampi ang malamig na aura ni Ivan sa balat niya, agad siyang nahimasmasan. Hindi. Matigas niyang sagot. Ngunit nanatiling kalmado si Ivan, parang nababasa na ang bawat galaw ng isip niya. Nang lumingon ang lalaki, parang kidlat na kumaripas palabas si Lena. Ngunit sa pagdampi pa lang ng palad niya sa malamig na seradura ng pinto, nagkukumahog siyang kinapa ang laman ng kanyang bag. Walang armas, isang detektor at isang image sphere lang, wala nang atrasan. Gagawin niyang flashbang ang sphere na ito. Hinagis niya ito ng buong lakas patungo sa mukha ni Ivan. Pero ni hindi man lang kumurap ang halimaw. Walang kahirap-hirap, hiniwa nito ang hangin gamit ang isang matalim na hairpin, at sumabog ang sphere. Anong klaseng baliw ang gumagamit ng hairpin bilang patalim? Mura ni Lena. Agad siyang kinorner ni Ivan sa pader, isang demonyong ngisi ang pinakawalan, tapos na ang laro natin, Sinta. Ako ang batas sa lugar na ito. Dahan-dahang hinaplos ni Ivan ang buhok niya, bago ibinulong ang huling salitang gusto niyang marinig, Selena. Parang gumapang ang kamatayan sa gulugod niya nang mabunyag ang pinakatatago niyang pangalan. Nilamon ng tuwa si Ivan habang pinagmamasdan ang panginginig niya. Paano siya nahanap ng halimaw na ito? Simple lang. Ang Luna Asa ang may hawak sa anino ng mundo. Walang makakatakas sa kamay ng yaman nila. Gaano man karaming ginto, hindi niya isusuko ang kalayaan niya para maging tuta nila, ngunit ang bumangga sa Luna Asa ay pagpirma sa sariling kamatayan. Tadhana na nga ba ang nagtakda sa pagbagsak niya? Sa huling patak ng pag-asa, ginamit ni Lena ang bilis niya para takasan si Ivan at harapin ang pinto, ngunit sarado ito. Sa dilim, umalingawngaw ang malademonyong tawa ng lalaki, nasa kanya ang susing magliligtas sana kay Lena. Nag-apoy ang galit ni Lena. Parang kidlat niyang hinablot ang patalim, pinatid si Ivan, at idiniin ang malamig na bakal sa leeg nito. Buksan mo ang pinto, kung ayaw mong dumanak ang dugo mo. Banta niya. Sa kabila ng nakaambang kamatayan, tumawa lang ang halimaw. Isang pirma, at malaya ka na. Walang dudang nawawala na sa katinuan ng lalaking ito. Ibaon man niya ng mas mariin ang bakal, hindi nakitaan ng takot ang mga mata nito. Nanlamig si Lena sa katotohanan. Kung tatakas siya ngayon, uulanin lang siya ng libu-libong mamamatay tao bukas. Pwede siyang ipapatay o isigaw ang sikreto niya sa buong mundo. Tapos na ang laban. Sa huli, napilitan siyang bawiin ang armas niya, at lunukin ang sarili niyang dangal. Magsalita ka. At doon, bumagsak ang nakakakilabot na katotohanan. Ang lahat ng kahibangan na ito, ay para sa obsesyon niya kay Estela. Parang gustong sumabog ng dibdib ni Lena sa matinding galit at pandidiri. Ginagawa lang siyang tulay papunta sa paborito nitong bida.
Tinangka niyang basahin ang plano ni Ivan, ngunit isang nakakabaliw na ngisi lang ang sagot nito. Sobrang lulong ng lalaki sa aura niya. Habang tumatagal, lalong lumilinaw ang pagkabaliw ni Ivan. At doon, ibinagsak ng lalaki ang kanyang huling baraha. Pumirma sa kasunduan ng demonyo, o maglakad palabas at harapin ang impyerno. Isang maling desisyon at magiging biktima siya ng panghabambuhay na sumpa. Ngunit sa isang iglap, pinunit ni Ivan ang papel. Ang totoong kontrata. Isang marka ng alipin, na uukit sa laman niya magpakailanman. Ang markang ito ay sumpa para maging aso ng Luna Asa, tagagawa ng madudugong misyon nila habang buhay. Ngunit sa likod nito, palihim na humahanga ang halimaw sa tapang ni Lena. Ayaw niyang maging isang laruan lang ang paborito niyang kontrabida. Ang plano, isang peking kontrata, pero kailangan pa ring sumunod sa bawat utos niya. Ngunit hindi bobo si Lena para mahulog sa matamis na lason nito. Nanariwa sa isip niya ang orihinal na kwento si Ivan ang pinakamalupit na traidor, nang biglang. Nagningas ang itim na sumpa sa leeg ng lalaki. Sa tindi ng puwersa, napaluhod ang demonyo sa sahig. Namimilipit sa sakit ang walang awang halimaw, nagmamakaawa para sa tulong niya. Sa kabilang dako ng kaharian, hindi mapakali si Estela. Umalis si Lena, at ang nakakainis na si Amelio lang ang nag-alok na pumalit sa kanya. Padabog na pinatay ni Estela ang linya. Bakit ba parang pilit kumakawala si Lena sa palad niya araw-araw? Kailangan niyang alamin ang lahat ng itinatago nito. At maya-maya pa. Sa wakas, dumating din si Lena sa kanilang tea party. Pero umuusok na sa galit si Estela, inirereklamo ang pagiging mailap at walang paramdam ng kaibigan kahit pa sa mga araw na malaya ito. Kumukulo ang dugo niya sa hinalang palihim nitong kinakatagpo sina Christian at Prinsipe Sebastian, pero ang totoo. Lumilipad ang isip ni Lena sa ibang dimensyon habang nagsasalita ito. Nakatutok ang mga mata ni Lena sa bawat anino sa paligid. Isang matinis na sigaw ni Estela ang bumasag sa konsentrasyon niya. Pagkakita sa sumasabog na inis ng kaibigan, biglang nanlamig ang konsensya niya. Ngunit wala siyang oras para sa inosenteng pagtsatsaa. Ang katotohanan, nasa gitna siya ng isang nakakamatay na misyon mula sa halimaw na si Ivan, bunga ng madilim nilang kasunduan. Isang maling hakbang, at wawasakin ng buong guild ang pamilya niya, o kaya'y magpapadala ng anino para tapusin ang buhay niya. Mamamatay sa gutom, o mamamatay sa patalim ito ang impyernong tadhana niya. Bukod pa rito, hindi niya matalikuran ang desperadong pagsamo ni Ivan. Ang pagsisiwalat sa maitim na lihim ng samahan, ang siyang gumising, sa sumpa ng nakamamatay na lason, sa loob ng kanyang marka. Hawak ni Ivan ang lunas. Ngunit parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena, ang walang awang pinuno ng sindikato, ay sariling ama ni Ivan. Anong klaseng halimaw, ang magbabaon ng sumpa sa sariling kadugo? Barya lang ang hinihingi ni Lena, kumpara sa panganib. Bilang garantiya, nagbigkis sila sa isang banal na sumpaan. Kapag nagtaksil si Ivan, mararanasan nito ang impyerno sa lupa. Ang isinumpang marka nito ay mag-iinit na parang bakal na baga. Literal na masusunog ang kanyang likuran. Ilang saglit pa, biglang gumalaw ang kanilang puntirya upang lumisan. Upang hindi makawala ang biktima, puwersahang kinaladkad ni Lena si Estela. Ilang araw ang lumipas, bago tuluyang nag-iwan ng butas ang kaaway. Sa tindi ng kanyang determinasyon, nakalimutan na niyang kumain buong maghapon. Inabutan niya si Ivan ng pagkain, ngunit sinalubong lang siya ng malamig na titig. Unti-unti nang nababasag ang kanyang peking maskara ng kabaitan. Tutok ito sa pagninilay, sa mga lihim na dokumento ni Lena, hindi makapaniwala sa bilis ng pangangalap ng impormasyon, nagkibit balikat lamang ang dalaga. Trabaho lang ito, at pera ang nagpapatakbo sa lahat. Bumakas ang matigas at walang emosyong aura kay Ivan. Nawala na ang mga peking ngiti, ang malamig at mapanganib na anyong ito. Ito ang nakakapanindig balahibo niyang tunay na pagkatao. Anong malagim na nakaraan, ang magtutulak sa isang anak na durugin ang sariling ama, hindi na nakapagpigil si Lena, at matapang na nag-usisa, paano mo dudurugin ang kanyang imperyo. Binalaan siyang huwag manghimasok, na lalong nagpagabok sa galit ni Lena, may basbas ng kontrata ang alyansang ito. Karapatan niyang malaman ang plano. Halos mabini si Ivan, sa walang tigil niyang panunumbat. Sa huli, isiniwalat nito ang plano, bubuo siya ng isang pekeng kumpanya, upang ubusin ang buong yaman ng kanyang ama. Ang bitag na ito, ang magsisilbing mitsa, upang ibuyangyang sa mundo, ang lahat ng karumal-dumal at ilegal nitong gawain. Ipapabulok niya ito sa kulungan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang bakal na rehas, para sa isang halimaw. Aagawin niya ang lahat ng kapangyarihan, habang ito ay nagdusa. Puputulin niya ang lahat ng koneksyon nito. Habang nakikinig, ramdam ni Lena ang nakasusulasok at maitim na aura, ng puot mula kay Ivan. Sa hindi inaasahang sandali, biglang lumabas ang kanilang puntirya. Akmang susugod si Lena, ngunit nanatiling kalmado si Ivan. Sa isang iglap, bago pa man siya makahinga, binuhat siya ng binata, sa isang nakakakilig at mabilis na galaw. Masyadong mabagal dumaan sa hagdan, malamig nitong bulong. Tila huminto ang mundo ni Lena. Nasa ika-20 palapag sila. Nababaliw na ba ang lalaking ito?
Kumapit ka ng mahigpit, mabilis lang ito, seryosong utos ni Ivan. At nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa madilim na bangin. Blanko ang isip ni Lena, mariing pumikit at nagdasal. Ngunit biglang binitawan ni Ivan ang isa niyang kamay. Nawalan ng balanse ang kanyang katawan, habang walang awang hinihila ng hangin pababa, nagkikikawag siya sa kalagitnaan ng kawalan. Binaliwala ang kanyang sigaw, kalmadong pinunit ni Ivan ang isang mahiwagang pergamino, gamit ang kanyang mga ngipin. Sa isang iglap, isang mainit na liwanag ang yumakap sa kanila, at unti-unting pinigil ang kanilang tiyak na kamatayan. Kahit nakaligtas, parang naging halaya ang mga tuhod ni Lena sa matinding kilabot. Kaya walang pag-aatubiling pinasan siya ni Ivan sa malalapad nitong balikat upang ipagpatuloy ang kanilang mapanganib na pagtugis. Pagdating sa kanto, tila nilamon ng anino ang kanilang pakay. Gusto na sanang sumuko ni Lena at ipagpabukas ang paghahanap, ngunit nagliliyab ang determinasyon sa mga mata ni Ivan. Nang mamataan ang tatlong nag-uusap na dalaga sa unahan, inutusan ni Ivan si Lena na magkunwaring tulog. Lumapit ang binata bitbit ang isang nakakatunaw na ngiti. Maaari ba akong makaabala, mga binibini? Kailangan ko po kasi ng tulong. Agad na mula ang mga dalaga sa kilig. Ginamit ng loko ang kanyang alindog para maghabi ng kasinungalingan. Napasobra po kasi sa alak ang kapatid ko kaya nakatulog na. Nasa aking ama ang susi namin, at hindi ko pwedeng iwan ang kapatid ko sa labas. Nakita ko po siyang dumaan dito kanina. May suot po siyang itim na sombrero at pulang balabal. Gamit ang impormasyon mula sa mga dalaga, nagpatuloy sila sa pagtugis. Nakarating sila sa isang establishmento na nagpaalala kay Lena sa mga maiingay na nightclub mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa ilalim ng madilim na ilaw at nakakabinging tugtugin, umaalingasaw ang amoy ng alak. Sa wakas, nahagip ng mga mata ni Ivan ang kanilang target, ngunit may kasama itong iba. Inatasan ni Ivan si Lena na gumawa ng matinding eksena para makuha ang atensyon ng lahat. Gusto sanang tumutol ng dalaga, dahil alam niyang baka balewalain lang ang gulo sa ganitong lugar. Ngunit hawak na niya ang bayad ng binata. Habang nakatitig sa gitna, isang kalokohang ideya ang pumasok sa isip niya, kahit pa mga hulugan ito ng tuluyang pagkawala ng kanyang kahihiyan. Humirit muna si Lena ng dagdag na pabuya. Nang pumayag ang binata, isinagawa na niya ang nakakabaliw na plano. Nilunok niya ang kanyang hiya, pumagitna sa entablado at sumigaw. Makinig kayong lahat sa akin, ngayon din. Walang pag-aatubili niyang inalis ang kanyang balabal at nagpakawala ng isang sayaw na gumulat sa lahat, para siyang isang isdang nagwawala at naghahabol ng hininga sa dalampasigan. Halos mamatay sa kakatawa ang lahat ng manonood. Kahit gusto na niyang magpalamon sa lupa dahil sa matinding hiya, itinuloy niya ang nakakabaliw na sayaw para sa ginto. Laking gulat nila nang tuluyang buhayin ng kanyang kakaibang enerhiya ang buong lugar. Umalingaunggaw ang matinding hiyawan. Nang makatanggap si Lena ng masigabong palakpakan, tuluyang natunaw ang yelong bumabalot kay Ivan. Isang tapat at nakakabighaning ngiti ang kumawala sa mga labi ng binata. Dahil tapos na ang eksena, mabilis na nagtago si Lena. Halos hindi niya matanggap ang matinding kahihiyang ginawa niya. Sa dati niyang buhay, hindi niya kailanman magagawa ang ganitong kapangahasan. Kahit noong nagtrabaho siyang mascot, takot na takot siyang makilala. Agad namang sumenyas si Ivan na oras na para umalis. Ngunit pagtayo niya, biglang gumuho ang kanyang mga tuhod. Naubos ang buong lakas niya sa nakakabaliw na sayaw na iyon. Walang imik na lumuhod si Ivan upang muli siyang pasanin. Ayaw na ni Lena ng panibagong kahihiyan kaya pilit siyang nagpumiglas. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng balanse at natapilok. Wala siyang nagawa kundi ang muling sumampa sa malalapad na balikat ng binata. Habang naglalakad, nadaanan nila ang mga nag-iihaw ng karne sa tabi ng kalsada. Biglang huminto si Evan nang makita ang mga isda. Kanina patahimik ang binata, ngunit ngayon ay pilit nitong pinipigilan ng tawa dahil naalala niya ang sayaw ni Lena. Nang maramdamang inaasar siya nito, piko na sinakal ng dalaga ang leeg ni Evan. Mabilis na ibinalik ni Ivan ang seryosong mukha at inalok siyang kumain. Tatanggi sana si Lena, ngunit agad siyang trinaydor ng kanyang tiyan na malakas na tumunog sa gutom. Ibinili siya ni Ivan ng 2 inihaw na manok. Bakit 2? Akala ni Lena ay gusto nitong magpasubo dahil buhat siya nito, ngunit nang iabot niya ang isa, tahimik lang na umiling ang binata. Para kay Lena talaga ang 2 inihaw. Ayon sa binata, kailangan daw niya ng maraming pagkain upang tuluyang tumangkad. Nagliyab sa inis ang dalaga dahil ayaw na ayaw niyang pinupuna ang kanyang kaliitan. Determinado siyang pakainin ito. Nagwala siya sa likod ng binata kaya napilitan si Ivan na ibaba siya sa isang kahoy na kahon, ngunit bago pa siya makahingi ng tawad. Bigla itong kumilos. Lumapit ng husto si Ivan, hinawakan ang kanyang balikat, at mabilis na kinagatan ang barbecue niya. Naiwang tulala at walang masabi si Lena. Kalmadong pinunasan ni Ivan ang labi nito, habang halos sumabog na sa hiya ang puso ni Lena. Pambihira, naisip niyang para talaga itong perpektong bida sa isang nobelang romansa. Nakakapanlambot ng tuhod, halos atakihin siya sa puso kahit barbecue lang ang kinakain nito. Pero teka, may kakaiba.
Tila sinadya talaga ni Ivan na kainin ang gulay. Kung sagay, hindi niya pa ito nakitang kumain ng normal na pagkain. Laging kakaibang pulbos sa tubig ang tinitimpla nito. Biglang may isang nakakakilabot na kutob ang bumalot sa kanya. Nabaliw na ba siya? Gumuho ang katahimikan ng magsalita ito. Ang totoo, gusto talaga kitang kaladkarin sa madilim kong mundo ng paghihiganti. Hindi na nagulat si Lena sa pagiging demonyo nito. Matapos ang mabigat na tensyon, biglang binawi ni Ivan ang desisyon niya. Bakit kamo? Ang inosenteng tulad mo, hindi dapat nadudumihan sa ganitong laro. Sa loob ng kusina, tahimik na nagtitimpla si Lena ng masustansyang inumin, ngunit ang mga binitawang salita ni Ivan patuloy pa ring bumabagabag sa kanyang isipan. Ayaw nitong mahatak siya sa kumunoy ng sarili nitong kasamaan. Isang malaking revelasyon. Hindi pala isang malamig na halimaw si Ivan, malayo sa nabasa niyang orihinal na nobela. Bakit ba ginawang baliw ng may akda ang mga bida? Habang lunod sa sariling isipan si Lena, bigla na lang may sumulpot na anino sa kanyang likuran. Si Amelio. Agad nitong nilagok ang berdeng inumin, walang ideya na isang hakbang na lang siya patungo sa kabilang buhay. Bumalik ang isip ni Lena sa kahapon. Sa loob ng opisina ni Ivan, inakala ng binata na puputulin na ni Lena ang kanilang ugnayan, ngunit laking gulat nito. Nang matapang na manindigan ang dalaga na manatili sa kanyang tabi. Hindi madaling tumakas sa Luna Asa Guild, lalo na't hawak ng pinuno ang buhay mo. Sa pagkakataong iyon, biglang kinain ng konsensya si Ivan. Ang buong katotohanan, isa itong malaking patibong para hindi makawala si Lena, gumawa pa siya ng pailalim na hakbang, sinusuhulan ng ina ng dalaga ng sangkatutak na discount coupons. Sa kabila ng mga patagong galaw na ito, nagdalawang isip pa rin si Lena sa alok niya, alam ng dalaga na dapat na siyang tumakas. Ngunit matapos ang madamdaming gabing iyon, natanto niyang may natitira pa palang kabutihan sa puso ni Ivan. Ang pinal na desisyon, mananatili siya. Dahil sa buong mundong ito, saan pa siya makakahanap ng kliyenteng kasing yaman at kasing galanteng magtapon ng ginto? Pinerwisyo mo ang pamilya ko, kaya sasarin ko ang lahat ng yaman mo. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ivan, bago iabot ang bundok ng mga papeles sa kanya. Matapos ang nakakamatay na trabaho, inalukan ni Ivan ang dalaga ng isang marangyang gourmet sandwich. Samantala, ang mismong boss ay nagtitiyaga sa kaawa-awang rasyon ng hilaw na harina at tubig. Hindi ito pinalampas ni Lena. Inilabas niya ang ginawang masustansyang inumin, mariing iginigiit na kailangan din nitong kumain ng totoong pagkain. Inilapag niya ang sariwang kata sa harapan nito. Ngunit nagmatigas ang binata. Sapat na raw ang malungkot nitong pagkain. Puno raw iyon ng carbohydrates, at hinaluan pa ng gamot para sa bumibiyak nitong sakit ng ulo. Isang nakapanlulumong pagkain. Kumulo ang dugo ni Lena. Matatawag ba talagang pagkain yon? Nang magmatigas ang boss, gumamit siya ng reverse psychology, at padabog na binawi ang inumin, ngunit nanatiling manhid ang binata. Sumabog na ang inis ng dalaga. Bahala ka, itapon mo kung ayaw mo, pasigaw niyang bulyaw bago nag-walk out. Nasayang lang ang malasakit na inilaan niya para rito. Ngunit bago siya makalayo, isang mahinang salamat ang kumawala sa labi ni Ivan. Nagbabala itong huwag masyadong magpakabait dahil sa madugo nitong mundo. Ang kabaitan ay para lang sa mga mapagpanggap o baliw. Nang matikman ang inumin, napangiwi si Ivan sa pait. Lihim namang napangiti si Lena. Himalang buhay pa si Amelio sa unang timpla niyang kasing lasa ng lason, kaya kinailangan niyang baguhin ang recipe. Mariin niyang pinatigil si Ivan sa pag-inom ng kahina-hinalang pulbos. Buhay pa dapat ang lalaking ito. Siya ang magsisilbing gintong minahan niya. Isang katok ang bumasag sa sandali. Ipinapatawag daw siya ng kanyang ama. Agad nag-iba ang aura ni Ivan, isang nakakapanlamig na presensya. Ngunit mabilis itong nagsuot ng pekeng ngiti sa harap ng mensahero. Kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Lena. Bago tuluyang umalis, inilapit ni Ivan ang mukha nito at bumulong. Ilak mo ang pinto, at huwag kang aalis dito. Sa pagkabagot, nilibot ni Lena ang malaking bookshelf ng binata. Isang titulo ang pumukaw sa atensyon niya, Origin of Tragedy. Sa inakalang isang simpleng nobelang pag-ibig, dahan-dahan niya itong binuklat. Napasinghap si Lena nang may biglang sumulpot sa likuran niya. Si Ivan. Pagkatapos ng mabilis na paghingi ng tawad, bigla na lang siyang hinatak nito at ikinulong sa isang mahigpit na yakap. Nanigas man sa gulat, hindi pumalag ang dalaga. Damang-dama niya ang nag-uumapaw na pasakit at kalungkutan mula sa katawan nito. Matapos ang ilang mabibigat na sandali, dahan-dahan itong kumalas. Muling isinuot ni Ivan ang kanyang walang emosyong maskara. Tahimik itong bumalik sa mesa, ngunit may napansin si Lena, ang mga kamay nito. Balot ng mga nakakakilabot na peklat. Ang panginginig nito sa tindi ng sakit habang pilit na nagtatrabaho, ay parang sampal ng realidad kay Lena. Simula ng araw na iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa. Simula nang magkasugat ito, naging parang maamong aso si Ivan na laging nakadikit sa kanya, kung makikita lang ito ni Prinsipe Sebastian ngayon. Paniguradong sasabog iyon sa matinding selos at galit, hinayaan na lang ito ni Lena.
Ang makita ang kinatatakutang guild leader na nagiging ganito kamahina, ay sapat na patunay kung gaano nakabigat ang pinapasan nitong mundo. Paiba-iba ang aura ng binata. Mula sa pagiging nakakamatay na demonyo, nagiging isang inosenteng bata ito sa harap niya. Para kay Lena, isa itong patunay na tuluyan ng ibinigay ni Ivan ang tiwala nito. Ang mas nakakaloka ay ang kakaibang ugali nito kapag inaatake ng kaba. Hinahaplos nito ang buhok ni Lena na parang isang alagang hayop. At walang kahihiyang idinadahilan na gusto niya lang ang lambot nito. Dahil sa sobra-sobrang pang-aabuso sa kabaitan niya, tuluyan ng sumabog si Lena, nagsisituloy siyang nag-alala pa siya sa lalaking ito. Umusbong ang pait sa mga mata ni Ivan sa realidad na ito. Binitiwan niya ang isang seryosong pangako kay Lena, isang huling shadow mission, para wakasan ang sumpa ng nakaraan. Kailangang magbalat kayo ni Lena bilang isang 10 taong gulang na bata, gamit ang isang mahiwagang bato, ngunit ang enerhiyang dumadaloy mula rito. Bakit parang pamilyar ang mahikang ito? Kaparehong-kapareho ito ng mahika mula sa enchanted earrings na binigay ni Christian. May bakas ito ng sarili nitong kapangyarihan. Sa wakas, unti-unting nagdugtong ang mga piraso ng kapalaran. Walang duda, kay Christian ang batong ito. Sumabog ang mana sa paligid. Binalot ng liwanag ang katawan ni Lena sa isang nakamamanghang transformasyon. Pagdilat niya, isang anino ng nakaraan ang sumalubong sa salamin. Ang sarili niya sa pagkabata ang nakatitig pabalik. Isang alon ng matinding nostalgia ang humampas sa puso niya, ngunit paglabas ng kwarto. Doon siya sinampal ng realidad. Tuluyan niyang nalimutan ang nakatakda niyang gawin para sa araw na iyon. Nakatakda pala siyang mamasyal kasama sina Christian at Prinsipe Sebastian ngayon. At dahil nag-cruise ang landas nila, kailangang bumuo si Lena ng isang perpektong palusot. Tumakbo siyang palapit at nagpanggap na inosente. Ipinakilala niya ang sarili bilang Gian, ang katulong ni Lena, idinahilan niyang naging abala ang kanyang ate, sa isang napakahalagang misyon. Ngunit hindi naloko si Prinsipe Sebastian. Nanliit ang mga mata nito, na tila tinatagos ang kanyang mahika. Malamig na pawis ang bumalot kay Lena, sa ilalim ng nakamamatay nitong titig. Agad siyang hinila ni Christian para putulin ang tensyon. Huwag mo na yang pansinin, Lord Sharzad, bulong nito. Nang makaalis ang prinsipe, nakangiting ginulo ni Christian ang buhok ni Lena. Naglalaro ka sa apoy, bata. Mag-iingat ka, Lena. Kung gusto mong maglaro, tawagan mo lang ako. Nanlamig si Lena. Bistado na siya. Naramdaman ni Christian ang sariling mahika nito. Sa batong iyon kaya gumuho ang kanyang ilusyon. Tumakbo siya para hanapin si Ivan, nang biglang, may humarang na itim na anino. Isang malakas na kamay ang dumaklot sa kanyang kwelyo. Ikaw ba si Sana? Malamig na banta ng estranghero. Halos sumabog ang dibdib niya. May nakatuklas ba ng plano? Nilakasan niya ang pag-arte bilang kaawang-awang bata. May inuutos lang po. Sa akin, papatayin po ako ng tatay kapag na-late ako. Unti-unting lumuwag ang hawak ng halimaw. Sumimangot ito, hindi ikaw si Lena. Akala ko ikaw yung nagtitinda ng masustansyang inumin. Isang pasaway na bata. Yan si Ivan. Halos mag-apoy sa galit si Lena, gusto niya itong durugin sa mismong kinatatayuan nito. Nang mapansin ng bata ang hindi sinasadyang pagbabagong anyo ng dalaga, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Ivan. Ang pagpili sa anyong iyan. Ibig sabihin, siya ang nilalaman ng kaibuturan ng iyong puso, malalim at seryosong saad nito. Ang refleksyon sa tubig ay tila sugat ng nakaraan. Ngumiti si Lena ng may bahid ng pighati. Wala na siya, pero minsan siyang naging buong mundo ko. Ang aking nag-iisang